Nagsisimula ang kwento sa tabi ng isang tahimik na lawa kung saan nangingisda ang isang dalagang nagngangalang Ren. Dati siyang caregiver, pero kalaunan ay natuto rin ng acupuncture bilang trabaho. Pagkatapos, ipinatawag siya sa ibang mundo sa pamamagitan ng isang saint summoning ritual. Mahilig ang masayahing dalagang ito sa kalikasan, kaya ngayon ay ine-explore niya ang lahat ng wildlife, tanawin, at pagkain na maya-alok ng bagong mundong ito. Habang nangingisda, may kumagit sa pain kaya agad niya itong masayang hinihila. Laking gulat ni Ren nang ang nahuli pala ay isang higanteng lalaking uni. Saglit siyang natulala sa itsura nito bago masayang ipinagdiwang ang kanyang huli. Pero napaisip din siya kung kakayanin ba niyang mabuhay sa fantasy world na ito sa dami ng kakaibang nangyayari sa paligid. Sa ngayon, pinatuyo muna niya ang lalaking basang-basa at pinahiga ito sa loob ng kanyang tent para makapagpalamig. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-ihaw ng ilang trout na nahuli niya sa lawa. Habang kumakalat sa hangin ang napakasarap na amoy ng pagkain, naamoy iyon ng binatang nasa loob ng tent. Agad siyang nagising habang ang buong katawan niya ay humihingi ng pagkain. Samantala, sarap na sarap si Ren sa kinakain niyang isda na parabang ito na ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Dahil ang trout na nahuli niya ay isang magical creature, ang karne nito ay may matamis na lasa na hindi kayang pantayan ng mga ordinaryong isda at pampalasa. Matapos purihin ang sarili niyang pagluluto, mabilis niyang naubos ang isang buong skewer bago napansing nakatayo na pala ang binata sa likuran niya. Nahihiya ang kawawang lalaki na humingi ng pagkain sa isang estranghero, kaya si Ren na mismo ang nag-alok. Masaya niyang tinanggap ang pagkain at nagsimulang kumain, pero may pagkain na naipit sa kanyang lalamunan. Buti na lang at binigyan siya ni Ren ng isang tasa ng barley tea para maitulak ito pababa. Kahit mabilis niya itong ininom para maalis ang bara sa lalamunan, agad siyang nahulog sa nakaka-refresh na lasa ng tsaa. Nilinis ng barley ang mamantikang lasa ng isda sa kanyang bibig at muling pinasigla ang kanyang panlasa para sa panibagong kain. Tumango si Ren, natuwa na napansin nito ang mahusay niyang pagpili ng pagkain. Tinanong niya kung handa na ba itong kumain ng panibagong batch ng isda, kaya tumango ang binata at muling nagsimulang kumain. Nang mapansin ni Ren na wala ng laman ang grill, naglagay siya ng panibagong piraso ng isda para lutuin. Pagkatapos nilang parehong mabusog, nagpasalamat ang binata kay Ren sa pagtulong at nagpakilalang si Vil. Ipinaliwanag niyang isa siyang adventurer mula sa bayan ng Elridge. Nagtaka si Ren kung paano napunta si Vil sa ilog, kaya ikinwento nitong nasugatan siya habang nasa isang solo quest. Kanina lang, naliligo siya malapit sa isang ilog nang nakawin ng ilang monster ang lahat ng kanyang gamit. Kahit nabawi ni Vil ang kanyang equipment, nakain na ng monster ang kanyang emergency food. Dahil nainis siya, sinubukan niyang umakyat sa isang puno para pumitas ng prutas. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng balanse at nahulog sa ilog bago tuluyang matangay papunta sa lawa. Nagulat si Ren sa pagiging pabaya nito at nagtaka kung paano pa ito nakaligtas sa tubig. Ibinunyag ni Vil na kabilang siya sa lahing Draggle, na kilala sa pagiging matitibay. Sa kasamaang palad, hindi kayang mabuhay ng mga Draggle nang walang laman ang tiyan, kaya minsan ay gumagawa sila ng mga katangahang desisyon alang-alang sa pagkain. Napatawa si Ren sa biro niya, pero nagtaka si Vil kung bakit napakakampante niya sa isang taong ngayon lang niya nakilala. Ipinaalala niyang nagtitiwala siya sa isang ganap na estrangherong lalaki sa gitna ng ilang. Para kay Vil, masyado siyang pabaya, at inamin ni Ren na may punto ang sinabi nito. Pero ipinaliwanag niyang mayroon siyang skill na kayang malaman kung mapagkakatiwalaan ng isang tao. Bukod doon, pakiramdam din niya ay mabuti talagang tao si Vil. Nagulat si Vil kung paano niya agad naisip iyon kahit kakakilala pa lang nila. Ibinunyag ni Ren na una niya itong nakausap nang hilahin niya palabas ng lawa. Habang kinakalagad niya ito pabalik sa tent, saglit itong nagising at napansing nabasa at nadumihan ang kanyang mga damit. Para matulungan siya, gumamit ito ng magic spell na agad nagpatuyo sa kanya bago muling mawalan ng malay. Nang makita ni Ren ang malasakit nito, doon niya naisip na mabuting tao si Vil. Namangha si Vil na ganoon lang kadali siyang pinagkatiwalaan, pero hindi na iyon pinansin ni Ren at sa halip ay tinanong kung paano ito nakakagamit ng magic. Dahil medyo nahiya sa sabik na tingin ni Ren, sinabi niyang normal lang sa mga tao sa mundong ito ang marunong ng simpleng magic spells. Nang marinig iyon, sinabi ni Ren na galing siya sa ibang mundo kaya sobrang interesado siya sa lahat ng uri ng magic. Hindi maintindihan ni Vil kung paano siya napunta roon mula sa ibang mundo, kaya ikinwento ni Ren ang tungkol sa Saint Summoning.
Naalala ni Vil ang isang matandang alamat, minsan daw ay sinabi ng kanyang lolo na ang Saint ay isang maalamat na pangunahing babae na ipinatawag mula sa ibang mundo upang talunin ang lahat ng monster at magdala ng kapayapaan sa kanilang mundo. Siyempre, pareho nilang iniisip na isa lamang itong malaking alamat. Ang totoo, normal lang na namumuhay si Ren sa Earth nang biglang bumukas ang isang mahiwagang hukay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang mahulog siya roon, napunta siya sa isang maharlikang palasyo sa bagong mundo kung saan ipinatawag siya ng mga mage. Bukod kay Ren, mayroon ding isang high school girl na ipinatawag mula sa Earth. Agad namang nabighani ang isang prinsipe sa kagandahan ng isa pang babae at tinawag itong maalamat na Saint. Pagkatapos, sinigawan niya si Ren dahil sa umano'y wala itong silbing skill, at isang Imperial Mage ang gumamit ng spell para i-teleport siya sa lawa na ito. Pagkatapos ma-teleport, ginamit ni Ren ang mga bagong skill na natanggap niya pagdating sa bagong mundo para mangisda at mabuhay hanggang sa makilala niya si Vil. Nagalit si Vil nang marinig na basta na lang siyang itinapon ng prinsipe sa ilang matapos siyang sapilitang ipatawag mula sa ibang mundo. Wala namang gaanong pakialam si Ren, kaya sinuri ni Vil ang kanyang mga kagamitan. Inamin nitong ang mamahalin niyang camping gear ay talagang mukhang galing sa ibang mundo, bagay na ikinatuwa ni Ren. Pagkatapos, tinanong ni Vil kung ayos lang ba siya matapos siyang mawalay sa kanyang sariling mundo at pamilya. Ngumiti si Ren at natuwa sa ipinakitang pag-aalala nito. Kahit karaniwan ay matatakot siya sa isang hindi pamilyar na lugar, nakatanggap siya ng bagong skill na tinatawag na survival in the new world. Dahil sa skill na ito, kaya niyang umangkop sa anumang kapaligiran at manatiling kalmado, parehong sa katawan at isip. Bukod pa roon, kaya rin itong matukoy ang anumang panganib sa paligid. Kaya naman komportable si Ren kahit nasa isang mundong hindi niya kilala. Pagkarinig nito, labis na nagulat si Vil dahil ang kakayahang iyon ay isang napakalaking biyaya para sa mga adventurer. Nagtaka siya kung bakit itinuring iyon ng prinsipe na walang silbi. Kaya naisip ni Ren na marahil ay may inaasahan itong mas marangya at kahangahangang kakayahan para sa maalamat na Saint. Pagkatapos, sinabi rin niyang mayroon pa siyang isang mas nakakagulat na skill. Pero bago pa niya iyon maipakita, umugang ang tiyan ni Vil sa gutom kaya humingi muna ito ng dagdag na pagkain. Nagulat si Vil na marunong pala siyang magluto, pero sinabi ni Ren na hobby chef lang siya. Pagkatapos, napaisip siya kung dapat na ba niyang ipakita kay Vil ang buong kusina niya. Dahil napatunayan na niyang mapagkakatiwalaan ito, nagpa siya siyang ipakita na ang lahat. Pagtaas ni Ren ng kanyang kamay, binigkas niya ang isang utos at biglang lumitaw mula sa wala ang isang van. Ipinaliwanag niyang itinatago ng kanyang espesyal na skill ang van maliban na lang kung magpasya siyang ipakita ito sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Pagkatapos, pumasok siya sa pinto ng van, na may kakaibang dimensional portal sa loob. Sumunod si Vil at natulala nang makita ang isang buong tirahan sa loob nito. Hindi niya maunawaan ang imposibleng tanawin, kaya dali-dali siyang lumabas ng van, iniisip na isa itong uri ng black magic. Pero muli siyang pumasok at ganoon pa rin ang naging gulat niya. Ipinaliwanag ni Ren na gumagamit ang van ng spatial magic, kaya mayroon itong walang hanggang storage space para sa anumang gusto niyang ilagay. Ipinakita rin niya ang refrigerator na punong-puno ng pagkain at ipinaliwanag na kusang napapalitan ng magic ang anumang kunin niya rito. Nagtaka si Vil kung paano nakakagawa ng walang katapusang pagkain ang van. Kaya sinabi ni Ren na kino-convert nito ang nakapaligid na mana bilang mga mapapakinabangang resources. Ipinaliwanag din niyang bukod sa refrigerator, ang lababo niya ay nakakagawa rin ng walang katapusang tubig gamit ang mana, at ang toilet naman ay madaling nagtatapon ng lahat ng basura sa pamamagitan ng pag-convert nito pabalik sa mana. Nang marinig ni Vil ang mga nakakabaliw na kakayahang iyon, sinabi niyang isa palang napakalakas na kuta ang van ni Ren dahil halos walang katapusang mana ang kanilang mundo. Kayang suportahan ng van ni Ren ang isang buong pamilya gamit ang walang hanggang supply ng pagkain at napakalaking storage. Napangiti si Ren at sinabing wala pa naman siyang balak sakupin ang mundo. Nagtaka si Vil kung bakit binaliwala ng royal family ang napakalakas niyang skill. Sinabi ni Ren na nagagamit lang ang van sa labas, kaya malamang ay hindi nila ito natuklasan. Pagkatapos, tumayo siya para maghanda ng hapunan, dahil hindi marunong magluto si Vil, lumabas muna ito para tingnan ang paligid kung may mga monster. Maya-maya, bumalik si Vil dala ang karne ng isang Almirage monster. Naalala ni Ren na nakakita na siya ng ganoong nilalang noon at nagulat siyang nakakain pala ang karne nito. Pinasalamatan niya si Vil sa pagtulong, at ngumiti naman ito bilang tugon. Kahit saglit na natulala si Ren sa ngiti nito, mabilis din siyang nakabawi at inihain ng hapunan, dahil nakapaghanda siya ng isang buong mesa ng masasarap at komplikadong putahe mula sa Earth.
Pakiramdam ni Vil ay para siyang inimbitahan sa isang napakaluhong gourmet feast. Nagtanong siya kung ayos lang bang kainin ng libre ang ganoon kamahal na pagkain, kaya hinikayat siya ni Ren na huwag nang mag-atubili. Umupo silang dalawa at nagsimulang kumain, at sinimulan ni Ren ang risotto. Nasarapan siya sa rice dish na gawa sa milk trout bago tikman ang iba pang pagkain na niluto gamit ang karne ng almiraj. Samantala, nang makatikim si Vil ng unang subo, nagsimula siyang manginig. Akala ni Ren ay hindi nito nagustuhan ang pagkain, pero sa totoo lang ay hindi lang nito may proseso kung gaano kasarap ang lasa. Nang makabawi siya, mabilis niyang inubos ang lahat ng pagkain at humingi pa ng dagdag. Pagkatapos ng hapunan, tinanong ni Vil kung chef ba si Ren sa dati niyang mundo. Ipinaalala ni Ren na hobby chef lang siya, pero para kay Vil, dapat niyang ipagmalaki ang sarili. Sa kanilang mundo, simple lang ang karaniwang pagkain kaya halos walang nakakagawa ng mga kahanga-hangang putahe na kaya niyang ihanda ng napakadali. Tinanong niya si Ren kung ano ang balak nitong gawin kapag nakalabas na siya sa ilang. Inamin ni Ren na wala pa siyang anumang plano, dahil sa kanyang survival in the New World skill, wala siyang problema kung manatili muna sa kalikasan habang nag-iisip ng susunod na hakbang. Ipinaalala ni Vil na hindi siya makakapasok sa kahit anong bayan kung wala siyang ID. Dahil doon, natauhan si Ren at naisip niyang hindi siya pwedeng gumala na lang habang buhay. Kaya tinanong siya ni Vil kung gusto ba niyang sumali sa kanyang party. Ipinaliwanag niyang napakapangit magluto ng lahat ng kasama niya sa party, kaya palagi silang nalulungkot tuwing kailangan nilang kumain sa labas. Kung magkakaroon sila ng isang mahusay na chef, naniniwala siyang malaki ang tataas ng morale at performance ng buong grupo. Matapos gawin ang kanyang alok, umalis na si Vil habang si Ren naman ay bumalik sa kanyang van at natulog. Habang iniisip ni Ren ang mga sinabi ni Vil at ang seryosong paraan ng pagkakasabi nito, mas mabilis na nagsimulang tumibok ang kanyang dalagang puso. Tiniyak din ni Vil na may mga lalaki at babae sa kanyang party kaya hindi niya kailangang mag-alala na may manggugulo sa kanya, lalo na't wala naman siyang ibang mapupuntahan. Kinabukasan, nagpasya si Ren na tanggapin ang alok nito. Nagpasalamat si Vil sa pagtitiwala niya at iminungkahing bumalik na sila sa kanyang bayan. Pero humingi muna si Ren ng kaunting oras para mangalap ng mga halamang gamot sa ilang. Ipinaliwanag niyang maraming mahalagang parsley sa kalapit na kagubatan. Kaya pumayag si Vil na tulungan siyang mangolekta nito. Habang naglalakad, tinanong ni Ren kung ano ang klase ng kanyang party. Ipinaliwanag ni Vil na smorgasbord ang pangalan ng kanilang party at mayroon silang magic at alchemy specialist na si Ed. Bukod dito, mayroon silang si Arya, isang arach na kayang gumamit ng spider webs. At ang huli nilang miyembro ay isang elf priest na nagngangalang Zinnen. Habang naririnig ni Ren ang mga pangalan at lahi ng mga ito, naisip niya ang isang perpektong fantasy na bersyon ng bawat isa sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pananabik, may nakita siyang matatamis na berry sa malapit gamit ang kanyang survival in the New World skill. Agad siyang tumakbo para pitasin ang mga ito, pero biglang nagsiliparan ng isang grupo ng mga uwak mula sa puno ng berry. Dahil nakababa ang kanyang bantay, hindi agad napansin ni Ren na mga mapanganib na monster pala ang mga uwak na iyon. Habang mabilis na lumilipad ang mga ito papunta sa kanya, wala na siyang oras para umiwas. Mabuti na lang at agad siyang ipinagtanggol ni Vil at tinalo ang mga uwak sa isang mabilis na paghampas ng kanyang espada. Sa una ay natulala si Ren, pero agad din siyang nagpasalamat at humingi ng paumanhin dahil nadamay pa si Vil sa kanyang pagiging pabaya. Ngumiti si Vil at tiniyak na mula ngayon ay aalagaan siya ng buong party nila. Habang pilit pang kumakalma si Ren mula sa nakakasilaw na karisma ni Vil, itinuro nito ang lot na iniwan ng mga natalong monster. Pinulot nila ang mga lot at kinuha rin ang mga pampalasa ni Ren bago sumakay sa kanyang van para bumiyahe papunta sa bayan. Namangha si Vil sa bilis ng pagtakbo ng malaking metal na van. Sinabi niyang sa bilis nila ngayon, makakarating sila sa kanyang bayan sa loob lang ng 3 oras, mas mabilis pa kaysa sa pinakamabilis na karwahe sa kanilang mundo. Nag-aalala rin si Ren dahil may maskang function ang kanyang van, ibig sabihin ay hindi ito napapansin ng ibang tao. Kaya natatakot siyang baka may mabangga siya nang hindi niya namamalayan. Ipinaliwanag ni Vil na may shortcut papunta sa bayan na dumadaan sa kabundukan. Pinili ni Ren ang shortcut dahil ginawa ang kanyang van para sa outdoor driving. Bigla na lang siyang huminto nang balansya ng kanyang survival in the New World skill na may monster sa unahan. Sa harap nila, lumabas ang isang napakalaking halimaw na tinatawag na fire bear at malakas na umungal. Nagulat si Vil dahil isang napakapanganib na monster ang fire bear at bihira itong makita sa lugar na iyon. Biglang may isang dalagang gumamit ng silk threads para hulihin ang oso, pero madaling naputol ng halimaw ang mga iyon.
Sa malapit, isang lalaking may pulang buhok ang galit na sumigaw sa Fire Bear dahil sinaktan nito ang kanyang asawa. Habang pinapanood sila mula sa di kalayuan, isang elf ang tinukso ang lalaki dahil masyado itong overprotective, gayong ang naputol lang naman ay ang silk threads ng kanyang asawa. Agad na nakilala ni Vil ang 3 taong iyon bilang sina Arya, Ed, at Zinnen. Nag-aalala si Ren para sa mga kasama ni Vil, pero kumpiyansa itong bumaba ng van, handang ipakita kung ano ang kayang gawin ng kanyang party. Agad siyang sumugod at napaurong ang Fire Bear, napangiti si Zinnen, masayang nakita ang biglaang pagdating ng kanyang kasama. Ngumiti rin sina Ed at Arya, tuwang-tuwang makita siyang ligtas na nakabalik. Sa kasamaang palad, wala silang oras para sa masayang salubungan dahil nakatitig na sa kanila ang galit na Fire Bear. Habang pinaalalahanan ni Vil ang lahat na maghanda sa pag-atake, pinanood ni Ren ang tensyonadong paghaharap mula sa ligtas na loob ng kanyang van. Excited si Ren na makita kung paano lumalaban ang isang tunay na party ng mga adventurer. Ang Fire Bear ang unang kumilos at nagpakawala ng ilang fireball papunta kay Ed. Madali niya itong hinarang gamit ang isang ice wall spell bago sinimulang asarin ang halimaw. Bigla na lang niyang napansin na dahil sa isa sa mga pag-atake ng Fire Bear, isang napakalaking puno ang bumagsak papunta sa kanya. Wala nang oras si Ed para umiwas, pero agad itong binasag ni Arya gamit ang kanyang spider webs. Pinagalitan niya si Ed dahil sa sobrang pagiging kampante, pero mukhang natutuwa pa ito sa items yung ibinibigay ng kanyang asawa. Habang pinapanood ang mag-asawa, alam ni Zinnen na magpapapogi lang si Ed para mapabilib si Arya. Kaya sinabi niya kay Vil na seryosohin na ang laban at tapusin na ang Fire Bear. Tumango si Vil at mabilis na sumugod, saka hiniwa sa dalawa ang Fire Bear sa isang bagsak lang ng kanyang espada. Naisip ni Vil na parang napakadaling mamatay ng Fire Bear. Alam din ni Zinnen na hindi talaga sineryoso ni Ed ang paggamit ng kanyang magic, kaya wala naman talagang nalagay sa panganib. Biglang lumapit si Ed na tila may malaking emergency. Ipinakita niya si Arya kay Zinnen at sinabing nagkaroon ito ng maliit na gasgas habang lumalaban. Para kay Ed, kahit napakaliit na sugat sa mahal niyang asawa ay parang katapusan na ng mundo. Napabuntong hininga na lang si Zinnen sa sobrang kartihan nito, pero gumamit pa rin siya ng healing spell para agad mawala ang gasgas. Nang kumalma na ang lahat, tinanong ni Vil ang kanyang mga kasama kung bakit sila nasa lugar na iyon. Ipinaliwanag nilang nangangalap lang sila ng mga resources. Habang nasa daan, nakasalubong nila ang isang rookie party na hirap talunin ang makapangyarihang Fire Bear, kaya tumigil sila para tulungan itong patayin. Tumango si Vil, pero sinabi niyang hindi dapat gumagala sa lugar ng mga baguhan ang ganoon kalalakas na monster. Sumang-ayon si Zinnen at iminungkahing iulat nila ang kakaibang pangyayaring ito sa Adventurers Guild. Tinanong naman ni Ed kung paano sila natagpuan ni Vil, kaya tinawag nito si Ren. Bigla na lang lumabas si Ren mula sa kanyang camper van. Nakikita ni Vil ang van, pero ang iba niyang kasama ay hindi autorisado ng camping skill ni Ren. Kaya para sa kanila, ganap na invisible ang van, dahil dito, ang nakita lang nila ay bigla na lang lumitaw si Ren mula sa kawalan. Hindi man lang napansin ni Ren kung gaano nakakagulat ang kanyang paglabas. Sa halip, todo hanga siyang pinagmasdan ng mga adventurer at ang kanilang mga skill. Nalilito silang lahat at sabay-sabay na tinanong kung sino siya at paano siya biglang lumitaw mula sa wala. Hindi na pinansin ni Vil ang huling tanong at ipinaliwanag na si Ren ay kaibigan niyang pumayag maging porter at cook ng kanilang party. Pagkarinig nito, lahat sila ay labis na nagulat dahil para sa kanila, ang masarap na pagkain ang pinakamalaking luho sa mundo. Sa sobrang tuwa, hinawakan ni Arya ang kamay ni Ren at tinanong kung totoo bang marunong talaga siyang magluto ng masarap. Habang ibang dahilan ang ikinasasabik ni Arya, kinakabahan naman si Ren dahil napakaganda ng babaeng kaharap niya. Lumapit din si Ed at nagtanong kung kaya ba niyang lutuin ang karne. Tumango si Ren, dahil doon, napatingala si Zinnen at nagpasalamat sa Diyos dahil sa wakas ay dumating na ang kanilang tagapagligtas. Nang makita ni Ren ang reaksyon ng lahat, natawa si Vil at tinanong kung naiintindihan na ba niya ngayon kung gaano kahalaga ang isang tunay na chef sa kanilang mundo. Napatawa na lang si Ren ng alanganin at nag-alok na ipagluto silang lahat dahil mukhang sabik na sila. Saglit siyang nag-isip kung ano ang ihahanda, bago nagpas siyang lutuin ang karne ng Dark Crows na nakuha nila kanina. Pagkarinig pa lang sa salitang karne, halos maglaway na ang gutom ng mga miyembro ng party. Pumasok si Ren sa kanyang van para ihanda ang mga sangkap at inilabas ang karne ng Dark Crow. Noong inatake siya ng mga ito, hindi niya gaanong napansin, pero sinabi ng kanyang survival in the New World skill na napakasarap ng karne ng mapanganib na ibong iyon.
Ngayong nasa harap na niya ang malambot na karne, napangiti siya at sumang-ayon sa sinabi ng kanyang skill habang inaabangan ang magiging lasa nito. Nagpasya siyang timplahan ito ng soy sauce, cumin, asukal, at coriander para makagawa ng simpleng teriyaki-flavored meat skewer. Pagkatapos timplahan ng karne, inilabas ni Ren ang mga ito mula sa kanyang van at sinimulang ihawin sa grill. Habang isinusuksok niya ang mga piraso ng karne sa mga skewer, napansin niyang nakatitig sa kanya ang lahat. Nagtaka si Ren, kaya ipinaliwanag ni Vil na hindi pa rin nakikita ng iba ang kanyang camper van. Kaya sa paningin nila, para siyang biglang nawawala at lumilitaw mula sa kawalan tuwing pumapasok at lumalabas siya rito. Doon lang tuluyang naintindihan ni Ren ang sitwasyon at napaisip kung dapat na ba niyang bigyan ng pahintulot ang iba para makita rin ang kanyang van. Pero sinabi ni Vil na itago muna nila ang sikreto ng kaunti pa para lalo nilang mapaglaruan ang mga kasama. Makalipas ang ilang sandali, naluto na ang unang batch ng meat skewers. Kahit paborito ni Ren ang simpleng recipe na ito, kinakabahan pa rin siya at iniisip kung magugustuhan kaya ito ng mga taga-ibang mundong kasama niya. Hindi niya alam na para sa mga ito, ang simpleng meat skewer ay parang pagkain mula sa isang 5-star restaurant, dahil halos hindi nga sila marunong magluto at ang pinakamaganda na nilang naluluto ay sunog na uling. Nang sa wakas ay naihain ang pagkain, agad na nahulog ang loob ng lahat dito sa unang kagat pa lang. Habang pinapanood silang kumakain, pati si Ren ay nagulat kung gaano nila nagustuhan ang kanyang luto. Dahil natuwa siya, ngumiti siya at sinabing kumain lang sila hanggat gusto nila. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang masasabi nila tungkol sa pagkain, pero nanatiling tahimik ang lahat. Si Arya ang unang lumapit kay Ren, bigla niya itong niyakap ng mahigpit at ipinahayag ang walang hanggan niyang pagmamahal dito. Habang yakap ng napakagandang babae, pakiramdam ni Ren ay parang matutunaw na siya. Nang makita ni Ed ang asawa niyang sobrang lapit kay Ren, nagselos ito at agad silang pinaghiwalay. Pagkatapos, siya rin mismo ang nagsimulang purihin ang napakasarap na luto ni Ren. Pinuri rin ni Zine ang kanyang pagluluto, kaya buong galak iyong tinanggap ni Ren at umasang magugustuhan pa nila ang iba niyang mga pagkain sa mga susunod na araw. Nang maayos na ang lahat, sinabi ni Vil na oras na para umuwi sila sa Elridge. Bilang simula ng kanilang paglalakbay, binigyan ni Ren ng pahintulot ang buong party para makita ang kanyang van. Nang biglang lumitaw mula sa wala ang kakaibang metal na sasakyan, muli silang natigilan sa sobrang gulat. Napangiti si Ren at pinapasok silang lahat sa loob. Hindi nagtagal, nagsimula na silang bumiyahe papunta sa lungsod. Habang nakaupo ang iba sa loob ng sasakyan, namangha sila sa napakabilis nitong takbo. Nang malaman nilang mana ang nagpapatakbo rito, naisip ni Ed na siguradong nangangailangan ito ng napakalalakas at napakakomplikadong magic formations para masuportahan ang konsumo nito. Nang marinig ni Ren kung gaano kakomplikado ang tingin nila sa kanyang teknolohiya, natuwa siyang itinago niya ito sa karamihan ng mga tao. Tumango si Vil, pero inamin niyang naiulat na niya sa Adventurers Guild ang tungkol sa Saint Summoning ni Ren. Ipinaliwanag niyang ang Saint Summoning ay maaaring magdulot ng panganib sa kanilang bansa. Kaya nagtanong si Ren kung ano ang ibig niyang sabihin. Ibinunyag ni Vil na ang bansang kinaroroonan nila ay tinatawag na Riesfeld. Isa itong mapayapang bansang nasa isang isla, kaya hindi nila kailanman kinailangang magpatawag ng saint para labanan ang mga monster sa paligid. Noong unang panahon, napakalakas ng impluwensya ng mga tao sa kanilang mundo hanggang sa umabot sa puntong dinidiskrimina nila ang lahat ng ibang lahi. Dahil dito, nagsama-sama ang iba't ibang lahi at tumakas patungo sa bansang nasa islang ito. Bukod sa mga non-human na lumipat doon, marami ring mabubuting tao na naniniwala sa kapayapaan at pagkakapantay-pantay ang sumama sa kanila. Malugod silang tinanggap ng mga katutubong non-human, at sa paglipas ng panahon ay umunlad at naging ganap na self-sufficient ang bansang iyon. Sa kasamaang palad, dahil sa masasamang karanasan nila noon sa mga tao mula sa ibang bansa, nananatiling maingat ang mga mamamayan ng Riesfeld sa mga dayuhan upang maiwasang makapasok ang sinumang saint na may masamang balak. Kaya iniulat ni Vil ang pagdating ni Ren sa Guildmaster ng Elridge, dahil ang Elridge ang pangunahing harbor city ng kanilang bansa. Matapos marinig ang lahat ng iyon, hindi naman nakaramdam ng takot si Ren dahil buo ang tiwala niya kay Vil. Sa halip, lalo pa siyang na-excite na maranasan ang kakaibang kultura ng Elridge at matikman ang sari-saring seafood nito. Napatawa si Vil sa reaksyon ni Ren bago itinuro na nakarating na sila sa lungsod. Nang tumingin si Ren sa unahan, namangha siya sa napakalalaking pader na nakapalibot sa syudad. Pagkatapos, ipinarada niya ang kanyang van sa isang ligtas na lugar at pinababa ang lahat.
Naglakad silang papasok ng lungsod, kung saan hindi maitago ni Ren ang kanyang pananabik habang pinagmamasdan ang mala-fantasy na kapaligiran. Sinabi ni Vil sa lahat na tutulungan niyang magparehistro si Ren sa Adventurers Guild. Kaya naman nagpa siya si Zenon na maunang umuwi para ihanda ang pagtanggap kay Ren sa kanilang tahanan. Ayaw namang maaga ng ibang party ang kanilang napakahalagang cook, kaya binalaan ni Ed si Vil na bantayan itong mabuti. Niyakap naman ni Arya si Ren at hiniling na maging ligtas ang biyahe nito, bagay na lalong nagpagselos kay Ed. Maya-maya, pagdating nila sa Adventurers Guild, sinalubong sila ng receptionist na si Sheila, isang kobold. Agad na natunaw ang puso ni Ren sa sobrang cute nito at napaisip kung anong uri ng nilalang siya. Ipinaliwanag ni Vil na naroon sila para irehistro ang isang bagong miyembro ng party, kaya inilabas ni Sheila ang registration form. Napansin din niyang halos mangisay na si Ren sa sobrang pagka-cute niya. Sinabihan ni Vil si Ren na kumilos ng maayos dahil isa ng ganap na matanda si Sheila, pero sinabi ni Sheila na wala naman siyang problema kung tawagin siyang cute. Pagkatapos, tinatakan ni Sheila ang form ni Ren at opisyal siyang idineklara bilang bagong miyembro ng party na Smorgasbord. Habang binabasa ang form, napansin ni Ren na automatikong nagiging wika ng mundong ito ang kanyang Japanese na pagsusulat. Kaya rin niyang basahin ang kanilang wika, kahit medyo kakaiba ang pakiramdam nito para sa kanya. Binati siya ni Sheila at hiniling na maging matagumpay siya. Tumango si Vil bago dinala si Ren para makilala ang guildmaster na si Tori. Pagkaupo nila, magalang na nagpakilala si Ren at humingi ng gabay mula rito. Nang makita ni Tori ang magalang niyang asal, hindi siya makapaniwalang nakahanap nga si Vil ng isang normal na tao. Napasimangot si Vil at sinabing sinuri muna niya ng mabuti ang pinagmulan ni Ren bago ito inimbitahan sa party, kaya hindi na dapat pagdudahan ang pagkatao nito. Humingi ng paumanhin si Tori at sinabing wala siyang masamang intensyon, bago rin magalang na binati si Ren. Kanina pa kasi nakatanggap si Tori ng emergency message mula kay Vil kaya inakala niyang may malaking problema. Pero ngayong kaharap na niya ang inosenteng si Ren, hindi niya maisip na ang tila walang muwang na saint mula sa isang alamat ay magiging dahilan ng ganoon kalaking pag-aalala. Tinanong niya si Ren kung paano ito napunta sa kanilang mundo, kaya ikinwento nito ang buong nangyari. Kahit sinabi niyang ipinatawag siya mula sa ibang mundo, hindi agad naniwala si Tori. Humingi siya ng pahintulot na tingnan ang status ni Ren para makita ang espesyal nitong skill, pero agad siyang pinigilan ni Vil. Tiniyak ni Tori na wala siyang masamang balak, kaya pumayag si Ren basta't hindi nito malalaman ang kanyang mga pribadong impormasyon. Ngumiti si Tori at ipinaliwanag na ang karamihan sa status magic ay hindi sapat ang antas para makita ang lahat ng detalye tungkol sa isang tao. Nagulat si Ren nang marinig iyon dahil ang kanyang survival in the New World skill ay kaya pang malaman kung mapagkakatiwalaan ang isang tao. Dahil dito, mas gaman ang kanyang loob dahil nalaman niyang hindi basta-basta masisilip ng iba ang lahat ng kanyang kakayahan at mga sikreto. Hindi nagtagal, natapos ni Tori ang pagsusuri sa kanyang status. Ipinaliwanag niyang ang class ni Ren ay Outlander, isang class na ibinibigay sa mga taong nagmula sa labas ng kanilang mundo. Ayon sa mga alamat, ang mga Outlander ay maaaring magmana ng isang espesyal na class kasama ng isang natatanging skill. Doon lang tuluyang naunawaan ni Ren na ang kanyang espesyal na class ay Traveler, at ang Campy the Van naman ang kanyang natatanging skill. Pero hindi pa rin kumbinsido si Vil sa paliwanag ni Tori. Nagtaka siya kung bakit tila nagdududa pa rin ito sa kanyang sinabi. Kaya ipinaalala ni Tori na ang Saint Summoning ay isa pa ring alamat na hindi pa lubusang napapatunayan. Dahil dito, napaisip si Vil kung bakit kailangang magpatawag ng Saint ang kaharian ng mga tao. Iniisip niyang baka may napakalaking krisis na kinakaharap ang mga ito kaya kailangan nila ng isang taong may napakalalakas na skill. Ngunit sinabi ni Tori na wala pa siyang natatanggap na balita tungkol sa anumang pandaigdigang sakuna, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang motibo ng Human Kingdom sa pagpapatawag ng isang saint. Pero sa tingin ni Tori, maaaring may kaugnayan dito ang naunang engkwentro ni Vil sa Firebear. Karaniwan kasing hindi lumilitaw ang ganoong kalalakas na monster sa mga lugar para sa mga baguhan, kaya posibleng konektado ang pangyayaring iyon sa krisis na kinakaharap ng Human Kingdom. Napansin din ni Tori na tila mas mahina kaysa karaniwan ng Firebear na hinarap ng party ni Vil. Dahil sa lahat ng kakaibang senyales na iyon, lalo siyang naghinala. Kaya inutusan niya si Vil na higpitan ang seguridad sa paligid ng Elridge kasama ang kanyang party. Matapos itong pag-isipan, pumayag si Vil alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Nang mapagtanto ni Ren na napasali siya sa isang prestihiyosong party na pinagkakatiwalaan mismo ng Guildmaster, labis siyang natuwa. Pagkaraan nito, bumalik silang lahat sa pangunahing tahanan ng Smorgasbord.
Kahit gusto ng lahat na bigyan si Ren ng mainit na pagtanggap, nasira ang sandali dahil sabay-sabay na kumulo ang kanilang mga tiyan. Napangiti si Ren at masaya siyang ipinagluto silang muli ng masarap na hapunan. Sa pagkakataong ito, mas pinagbutihan pa niya kaysa sa simpleng meat skewers. Nagisa siya ng mga kabute, nagsaing gamit ang rice cooker, at ibinabad ang maraming karne sa espesyal niyang timpla ng mga pampalasa. Sa huli, naghanda siya ng masarap na mushroom rice meat dish, malalambot na creamy omelets, at isang malaking serving ng stir-fried meat. Sinimulan ni Ren na ipaliwanag ang bawat putahe sa mga sabik na kakain, pero nanatiling tahimik ang lahat habang nakatitig lang sa pagkain. Para sa mga simpleng taong ito, kahit ang creamy omelet ay parang niluto mismo ng isang world-class chef. Halos hindi na sila makapaghintay, kaya humingi sila ng pahintulot kay Ren na kumain. Agad naman siyang pumayag, kaya sabay-sabay silang nagsimulang kumain. Sa unang subaw pa lang, pakiramdam ng bawat isa ay para silang umakyat sa langit sa sobrang sarap ng pagkain. Napansin ni Vil na mas sisarap pa ang stir-fried meat kapag isinabay sa kanin. Kaya agad sanang tatayo si Ed para kumuha pa ng isang buong kaldero ng kanin. Naghanda na rin sina Arya at Zenon na tumulong sa pagkuha ng pagkain. Kaya pinakalma sila ni Ren at ipinaalalang marami pang natitirang pagkain sa mesa, kaya ubusin muna nila iyon bago kumuha ng dagdag. Sumang-ayon silang lahat, at napangiti na lang si Ren habang pinapanood silang masayang kumakain. Kinabukasan, nagising si Ren sa bago niyang higaan. Inakala niyang mahihirapan siyang makatulog sa isang bagong mundo, pero kabaligtaran ang nangyari. Napansin niyang hindi niya namimiss ang dati niyang buhay. Dahil mayroon na siyang ligtas at malinis na tahanan, magandang tanawin sa labas ng kanyang bintana, at mga kasamang mapagkakatiwalaan, handa na siyang simulan ang bago niyang buhay bilang isang adventurer. Pagkatapos ng almusal, naupo ang lahat para pag-usapan ang susunod nilang misyon. Bilang leader ng grupo, ipinaliwanag ni Vil na magpapatrolya sila sa paligid ng Elridge. Bilang panimula, gusto niyang siyasatin ang tabing dagat. Humingi siya ng opinyon sa bawat miyembro habang tahimik namang nakikinig si Ren. Biglang nagsalita si Ed at sinabing magandang mangolekta rin sila ng iba't ibang seafood habang nasa daan. Agad namang sumang-ayon sina Zenon at Arya, kaya napagdesisyonan nilang sa tabing dagat ang susunod nilang pupuntahan. Pagkarinig nito, napahawak na lang si Ren sa ulo sa sobrang disbelief at itinuro na seryosong misyon ang pupuntahan nila, hindi isang picnic. Nainis din siya dahil tanghalian na agad ang iniisip ng lahat kahit katatapos lang niyang ipaghanda sila ng napakasarap na almusal. Sinabi ni Arya na sobrang sarap ng almusal ni Ren kaya hindi na siya makapaghintay sa ihahanda nitong tanghalian. Maya-maya, may kumatok sa kanilang pinto, isa pala itong cat beastman na nagngangalang Rento. Nakilala agad ni Ed si Rento bilang miyembro ng rookie party na iniligtas nila mula sa Fire Bear noong nakaraan. Nakangiting sinabi ni Rento na gusto niyang personal na magpasalamat sa Team Smorgasbord dahil iniligtas nila ang buhay ng lahat ng kanyang mga kasama. Hindi naman iyon ginawang malaking bagay ni Vil, sinabi niyang tungkulin niyang tulungan ang mga mas batang adventurer at hiniling na gawin din iyon ni Rento kapag mas lumakas na ito balang araw. Nang marinig ni Rento ang inspirasyonal na mga salitang iyon mula sa kanyang hinahanga ang adventurer, kumislap ang kanyang mga mata sa paghanga. Tuwang-tuwa rin si Ren sa naging reaksyon nito, kaya nagpakilala rin siya. Doon niya nalaman na lumaki si Rento sa isang church orphanage at naging adventurer ito para masuportahan ang sarili. Nang marinig iyon, naawa si Ren kay Rento at sa iba pang mga ulila, kaya mabilis siyang naghanap ng maibibigay. Maya-maya, inilabas niya ang isang batch ng magic blueberry cookies at sinabi kay Rento na ipamahagi ang mga ito sa orphanage. Matapos siyang magpasalamat at umalis, sabay-sabay namang tinitigan si Ren ng iba pang miyembro ng party. Halatang nagtampo silang lahat dahil binigyan niya si Rento ng napakasarap na dessert nang wala man lang para sa kanila. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Ren na nagtira rin siya ng isa pang batch ng blueberry cookies para sa buong party, kaya saka lang sila kumalma. Pagkatapos nito, isinakay niya silang lahat sa kanyang camper van at bumiyahe papunta sa tabing dagat. Habang nasa daan, masayang nilalasap nina Arya, Ed, at Zenon ang kanilang blueberry cookies. Sa kasamaang palad, dahil wala silang port entry permit, kinailangan ni Ren na dumaan sa mas mahabang ruta para makarating sa dagat. Wala naman siyang reklamo at sinabing trabaho niyang ihatid ang kanyang mga kasama saan man nila kailangang pumunta. Dahil sa bilis ng kanyang van, mabilis din silang nakarating sa dalampasigan. Pagdating doon, tuwang-tuwa si Ed dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-date sa kanyang asawa. Kaya pinaalalahanan siya ni Zenon na gawin din ang kanilang misyon. Samantala, hinugot din ni Vil ang kanyang espada bilang paghahanda sa pag-alis.
Nagulat si Ren nang makita niyang kaya nitong ipatawag ang espada anumang oras. Ipinaliwanag ni Vil na nakatali ang kanyang sandata sa isang espesyal na magic contract. Bagamat napakadaling dalhin ng mga magical weapon, napakamahal ng mga ito kaya karamihan sa mga adventurer ay hindi kayang magkaroon ng isa. Nang marinig iyon, naunawaan ni Ren na napakamahal pala ng storage sa mundong ito dahil wala silang mga bottomless bag para sa pagdadala ng mga gamit. Dahil dito, napagtanto niyang napakahalaga ng kanyang van na may walang hanggang storage. Hindi nagtagal, nagsimula na ang kanilang misyon, pero imbes na mangalap ng impormasyon, nauwi lang ito sa isang masayang fishing trip. Samantala, naghanda naman si Ren ng tanghalian sa loob ng kanyang camper van. Sa pagkakataong ito, naghihiwa siya ng maraming gulay para maging balanse ang kanilang pagkain. Habang pinapanood siya ni Arya sa paghahanda ng mga sangkap, nalungkot ito dahil ayaw na ayaw niya ng gulay. Ipinaliwanag ni Ren na mahalaga ang mga gulay dahil nagbibigay ang mga ito ng mahalagang micronutrients sa katawan, pero halatang wala iyong epekto kay Arya. Maya-maya, iniabot ni Arya ang isang napakalaking isdang nahuli nila sa dagat, at masayang tinanggap iyon ni Ren bilang pangunahing sangkap ng kanyang lulutuin. Sinimulan niyang kaliskisin ang isda habang balak gumawa ng isang masarap na pritong putahe. Habang nakangiting parang may binabalak, lumapit si Arya kay Ren. Pagkatapos, mapang-asar nitong tinanong kung may gusto ba siyang tao. Agad na namula si Ren sa tanong na iyon, pero nang ngumiti ng matamis si Arya, tuluyan nang bumigay ang depensa niya. Tinanong siya ni Arya kung gusto ba niya si Vil, kaya mabilis siyang umiling. Gayunpaman, nilinaw ni Ren na hindi pa niya gaanong kilala si Vil para masabing mahal na niya ito. Nadismaya si Arya sa sagot na iyon at nag-isip pa kung paano siya aasarin. Pero biglang nabaligtad ang sitwasyon nang tanungin ni Ren kung paano sila unang nagkakilala ni Ed. Dahil doon, nawala ang lahat ng kumpiyansa ni Arya at namula itong parang isang dalagang nahihiya. Nang makita ni Ren ang napaka-cute nitong reaksyon, lalo pa niya itong inasar. Sakto namang bumalik sina Ed at ang iba mula sa kanilang pangingisda at nadatnan nilang namumula sa hiya si Arya. Agad nitong sinabi kay Ed na matinding pinahiya siya ni Ren, kaya mali ang pagkaintindi ni Ed sa nangyari. Bago pa nito maisip na sugurin si Ren, mabilis niyang ipinaliwanag na tinanong lang niya si Arya tungkol sa una nitong pagkikita kay Ed. Nang marinig iyon, napagtanto ni Ed na simpleng kwento lang pala ang ikinahiya ng kanyang asawa. Pagkatapos, nagpatawag siya ng isang malaking kubo ng tubig na puno ng mga buhay na pusit. Tuwang-tuwa si Ren nang makita iyon at agad niyang inisip ang iba't ibang putahe na maaari niyang lutuin gamit ang mga ito. Nagulat naman ang iba dahil hindi sila karaniwang kumakain ng pusit. Pero dahil sa pambihirang galing ni Ren sa pagluluto, nagpa siya silang magtiwala sa kanyang husay. Maya-maya, inihain na ni Ren ang tanghalian habang sabik na hinihintay ang magiging reaksyon nila sa bago niyang putahe. Sa kasamaang palad, mukhang nadismaya ang iba pang miyembro ng party nang makitang may mga gulay ang kanilang mga plato. Tiniyak ni Ren sa kanila na masarap ang mga gulay, kaya si Arya ang unang sumubok. Pagkatapos ng unang subo, agad siyang nahulog sa sarap ng pagkain, kaya nagsimula na ring kumain ng iba. Hindi nagtagal, pakiramdam nilang lahat ay para silang umakyat sa langit dahil sa napakasarap na eggplant parmesan. Labis din silang humanga sa tomato rice ni Ren at hindi makapaniwalang pwedeng maging ganoon kasarap ang isang simpleng gulay na putahe. Sa huli, ipinaalala ni Ren na naghanda rin siya ng isang meat dish gamit ang sea bass. Matapos ang tanghalian, tinanong ni Arya si Ren kung may mga espesyal ba itong sangkap na gusto para sa mga susunod niyang lulutuin. Iminungkahi ni Ren na mangolekta sila ng iba't ibang shellfish at iba pang isda, kaya naghanda ang lahat para sa isa na namang round ng pangingisda sa tabing dagat. Bigla namang naputol ang masayang mood nila nang may ilang lokal na humingi ng tulong. Nang sundan nila ang mga ito, nakita nila ang isang killer whale na na-stranded sa buhangin. Nagulat si Ren na may mga orca rin pala sa mundong ito, pero ipinaliwanag ni Vil na ang isdang iyon ay tinatawag na prankster. Sa mundong ito, ang mga prankster ay mga pilyong isda na mahilig mang-asar ng mga adventurer sa tabing dagat. Nang mapansin sila ng prankster, lumingon ito at kinausap si Ren gamit ang telepathy. Ipinaliwanag nitong may magandang dahilan kung bakit ito na-stranded sa buhangin. Kanina kasi, sinubukan nitong paglaruan ng ilang adventurer sa pamamagitan ng biglaang pagtalon sa kanila. Pero nakalimutan nitong wala na pala itong daan pabalik sa dagat, kaya nahulog ito sa isang hukay at naipit doon. Napagtanto ni Ren na ang pilyong isdang ito ang mismong naghukay ng sarili nitong libingan. Hindi naman na-offend ang prankster sa sinabi niya. Sa halip, inasar pa nito si Ren at nangakong bibigyan siya ng gantimpala kung matutulungan niya itong makabalik sa dagat.
Nang marinig iyon, ipinaliwanag ni Arya na ang mga prankster ay kilala rin bilang mga tagapagdala ng swerte sa dagat. Kahit mahilig silang mang-asar ng mga adventurer, napakalaki naman ng gantimpalang ibinibigay nila sa sinumang tutulong sa kanila. Siyempre, gusto rin ng lahat ang gantimpala ng prankster, pero wala ni isa sa kanila ang kayang itulak kahit 1 pulgada ang napakalaking balyena. Kaya humingi sila ng tulong kay Vil at sa kanyang party. Ayaw ni Vil na hayaang mamatay ang hayop, kaya pumayag siyang tumulong. Sa kasamaang palad, kahit nagtulungan silang lahat mula sa smorgasbord, hindi pa rin nila naigalaw ang prankster. Habang pinagmamasdan sila, napansin ni Ren kung gaano kainit ang sikat ng araw sa tabing dagat. Napagtanto niyang lalo lang nasasaktan ng orca dahil sa matinding init. Agad niyang tinanong si Ed kung kaya pa nitong gumawa ng isa pang water cube gamit ang magic. Tumango naman ito, kaya hiniling ni Ren na gumawa ito ng water cube sa ibabaw ng prankster para mapalamig ito. Nang magawa ni Ed ang water cube, pumutok ito at bumuhos ang malamig na tubig sa ibabaw ng prankster. Napabuntong hininga ito sa ginhawa, pero kalahati lang ang pasasalamat na ibinigay nito kay Ren matapos siyang iligtas. Napaisip tuloy si Ren kung mas mabuti pa sigurong lutuin na lang ang pasaway na balyenang iyon, at siya mismo ay nagulat sa sariling naisip. Samantala, sumuko na ang mga lalaki sa pagtulak sa prankster dahil halatang pagod na sila. Napaisip si Ren kung kaya bang gumawa ni Ed ng napakalaking water cube para may hatid ang prankster pabalik sa dagat. Pero sinabi ni Ed na kulang ang kanyang mana para makalikha ng ganoon kalaking water cube. Kaya nakaisip si Ren ng panibagong plano, ang gumawa ng isang kanal ng tubig para magkaroon ng daan ang prankster pabalik sa dagat. Tumango si Ed at sinabing kaya niyang hukayin ang mga water channel sa buhangin gamit ang kanyang earth magic. Bigla na lang umalon ng malakas ang tubig sa kanilang harapan. Mula roon, sumulpot ang isang napakalaking pugita at sinubukang atakihin ng prankster gamit ang mahahaba nitong tentacles. Mabuti na lang at agad itong hinaranggan ni Zenon, matapos pamalya ang unang pag-atake, tuluyan ng lumitaw ang buong katawan ng halimaw. Nakilala ito ni Vil bilang isang baby puripo, isang mabagsik na monster na napakabihirang makita malapit sa baybayin. Nagtaka siya kung bakit napunta ang ganoong halimaw sa tabing dagat. Kaya sinabi ng prankster na malamang ay naakit ito sa napakasarap nitong balat at laman. Nang marinig ang sobrang kapal ng mukhang pahayag na iyon, naisip ni Ren na baka nararapat lang talagang malunod ang mayabang na isdang ito. Samantala, naghanda na sina Vil at ang iba pang miyembro ng party para lumaban at protektahan ang lahat. Ginamit ni Ren ang kanyang survival in the new world skill para suriin ang puripo, at agad nitong ipinakita ang kahinaan ng halimaw sa pagitan ng mga mata nito. Ipinakita rin ng skill na ang malambot na karne ng pugita ay pwedeng gawing napakasarap na seafood dish. Mabilis na sinabi ni Ren kay Vil ang tungkol sa mahinang bahaging iyon. Para lalo pa itong maengganyo, nangako rin siyang ipagluluto sila ng masarap na puripo seafood gamit ang karne ng halimaw. Nang marinig iyon, lalo pang lumakas ang loob ni Vil at ng iba. Samantala, ang mga lokal sa likuran nila ay nagsimula ng maghukay ng mga kanal sa buhangin. Umakyat naman si Ren sa ibabaw ng prankster para patuloy itong mapalamig, pero inasar lang siya ng balyena sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Habang nangyayari iyon, iniisip ni Zenon at ng iba kung makakain nga ba ang mukhang nakakadiring halimaw na pugita. Sa huli, nagpasya silang magtiwala sa husga ni Ren. Ginapos ni Arya ang halimaw gamit ang kanyang spiderwebs at lumikha ng pagkakataon para kay Vil. Habang iniisip ang masarap na putaheng naghihintay sa kanya, naghanda si Vil na ibigay ang huling atake. Samantala, sa likuran niya, walang tigil na nagtatrabaho si Ren at ang mga lokal para maibalik ang prankster sa dagat. Nang makita ng prankster na pinaghihirapan siya ng lahat, inisip nitong isa siyang sikat na celebrity. Agad namang binasag ni Ren ang ilusyon nito at sinabing ang gusto lang talaga nila ay ang gantimpalang ibibigay nito. Pero ipinagpatuloy pa rin ng prankster ang pagyayabang sa sarili kaya binyantaan nito ni Ren na hihiwin na lang niya ito at gagawing fish fillets. Matapos ang matinding paghuhukay, sa wakas ay nakagawa rin ng mga lokal ng kanal papunta sa dagat. Sama-sama nilang itinulak ang prankster hanggang sa tuluyan itong makadulas pabalik sa tubig. Habang masayang tumatalon ang prankster pabalik sa dagat, ibinigay naman ni Vil ang huling suntok sa naipit na puripo at tuluyan itong pinatay. Bago tuluyang umalis, nagpasalamat ang prankster sa lahat ng tumulong sa kanya. Bilang gantimpala, malakas nitong hinampas ang tubig gamit ang napakalaki nitong katawan, dahilan para tumilapon sa dalampasigan ang napakaraming hipon, alimango, at iba't ibang uri ng seafood. Tuwang-tuwa ang lahat at agad nilang pinulot ang sariwang mga huli.
Ngunit para kay Ren, isang espesyal na pendant ang ibinigay ng prankster bilang gantimpala sa lahat ng personal niyang pagsisikap. Matapos siyang batiin ng swerte sa bago niyang buhay sa mundong ito, tuluyan na itong naglaho sa ilalim ng dagat. Pagkatapos, ipinakita ng lahat kay Ren ang napakarami nilang nakuhang seafood. Dinala rin ni Vil ang karne ng puripo na nakuha nila matapos ang laban. Nang makita ni Ren ang napakaraming alimango, hipon, at shellfish, naisip niyang sapat na iyon para sa isang napakalaking seafood barbecue celebration. Maya-maya, naghanda siya ng iba't ibang putahe gamit ang lahat ng sariwang seafood. Nang yayain na niya ang lahat na kumain, sandali silang pinigilan ni Vil. Itinuro niyang ang tagumpay ng araw na iyon ay dahil kay Ren, sa mabilis nitong pag-iisip at sa kanyang survival in the New World skill. Kahit unang beses pa lang nitong sumama sa isang quest, napakalaki na agad ng naging ambag nito sa kanilang tagumpay. Isa-isang nagpasalamat ang bawat miyembro ng party kay Ren at sinabi nilang sabik na silang makasama siya sa marami pang susunod na quest. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang kumain ng seafood habang nasa sabik sa iba pang kakaibang putahe na ihahanda ni Ren. Habang masayang nagdiriwang ang party, biglang bumukas ang isang kuweba sa kalapit na lugar. Sa loob nito, dahan-daang iminulat ng isang kakaibang halimaw na kahawig ng malaking pusa ang mga mata nito, handang maghasik ng matinding kaguluhan sa buong mundo. Matapos ang kanilang seafood barbecue, bumalik ang buong party sa kanilang tahanan upang magpahinga. Kinabukasan, nakangiting tumingin si Ren sa labas ng bintana habang sabik na maranasan pa ang mga bagong saya sa mundong ito. Sa likuran niya, nagtipon na sina Vil at ang iba para sa kanilang araw-araw na pagpupulong. Sa kasamaang palad, sobrang pagod pa rin si Arya mula kagabi kaya natutulog pa rin ito habang nakasandal sa kandangga ni Ed. Para gisingin siya, mapang-asar na tinanong ni Ed kung gusto ba niyang palampasin ang napakasarap na almusal ni Ren. Nang marinig ang posibilidad na hindi makatikim ng malalangit na pagkain, biglang nabuhayan ng lakas ang pagod na katawan ni Arya at diretso itong napaupo, kahit kagabi lang ay halos hindi na sila makatayo sa kabusugan matapos magpakabusog sa napakasarap na seafood ni Ren. Wala ni isa sa kanila ang gustong makaligtaan kahit isang pagkain na inihahanda niya. Nang marinig iyon, napangiti si Ren at masayang nag-alok na ipaghanda sila ng masarap na almusal bago sila umalis. Ipinaliwanag ni Vil na pagkatapos nilang mag-almusal, pupunta siya sa Adventurers Guild para ibigay ang impormasyong nalaman nila sa kanilang pagsisiyasat sa tabing dagat. Bigla na lang sumugod si Sheila sa kanilang bahay na halatang panat na panet. Karaniwan ay hindi siya gagawa ng ganoon katapang na bagay, kaya agad naisip ng lahat na may seryosong nangyari. Ipinaliwanag ni Sheila na kasalukuyang nasa emergency ang kanilang bayan. Nagulat ang lahat at mabilis na sumunod sa kanya papunta sa Adventurers Guild. Pagdating doon, ipinaliwanag ni Tori sa party na bigla na lang may lumitaw na dungeon malapit sa lungsod nang walang anumang dahilan. Sinabi niyang wala namang kahit anong pagbabago sa daloy ng mana sa lugar bago lumitaw ang dungeon, kaya maaaring napakalaking panganib nito. Nalito si Ren dahil akala niya ay normal lang na bigla-bigla na lang lumilitaw ang mga dungeon sa mundo. Para alisin ang kanyang pagkalito, ipinaliwanag ni Sheila na hindi naman talaga imposibleng biglang lumitaw ang isang dungeon. Pero sa tuwing may bagong dungeon na mabubuo, palaging may mga senyales muna bago ito tuluyang lumitaw. Minsan, nabubuo ang isang dungeon sa lugar kung saan may malaking trahedyang nangyari, bunga ng matinding hinanakit ng mga taong namatay roon. Sa ibang pagkakataon naman, kapag natural na lumilitaw ang isang dungeon, nagkakaroon muna ng pagbabago sa daloy ng mana sa paligid bago ito magbukas. Ngunit ang bagong dungeon na ito ay walang ipinakitang kahit kititing na pagbabago sa mana. Dahil sa sobrang kakaiba nito, posible ring hindi sumunod sa karaniwang batas ng mga dungeon ang mga monster sa loob nito. Kapag nangyari iyon, maaaring salakayin ng mga monster ang buong lungsod ng Elridge. Dahil dito, abalang-abala ang lahat ng senior adventurer at staff ng Elridge Adventurers Guild sa paghahanda para sa posibleng panganib. Idinagdag ni Sheila na lihim pa sa publiko ang emergency na ito, pero kailangan nila itong maresolban ng hindi nalalaman ng mga mamamayan. Kaya nais ni Tori na ang party ni Vil ang magsiyasat sa dungeon dahil lubos siyang nagtitiwala sa kakayahan nilang mabuhay sa isang hindi kilalang kapaligiran. Pagkarinig nito, naalala ni Vil ang lahat ng kakaibang pangyayaring naranasan nila kamakailan, tulad ng fire bear na lumitaw sa maling lugar at ang baby puripo na hindi naman dapat makita malapit sa baybayin. Dahil iniisip niyang magkakaugnay ang lahat ng iyon at ang bagong dungeon, pumayag siyang tanggapin ang misyon. Nagpasalamat sina Toray at Sheila sa kanyang desisyon. Pagkatapos, humarap si Vil kay Ren para ihanda siya sa paglalakbay.
Ipinaliwanag niyang maaaring matagalan sila sa loob ng dungeon, kaya kailangan niyang mag-imbak ng maraming pagkain at iba pang mahahalagang gamit bago sila umalis. Sinunod ni Ren ang payo at tumayo para mamili ng mga kailangan. Bigla namang sumama si Sheila at sinabing tutulungan niya si Ren na makahanap ng pinakamagagandang bilihin sa bayan. Pero ang totoo, gusto lang niyang makapagpahinga sandali mula sa tambak na papeles sa guild. Sinigawan siya ni Tori na bumalik, pero mabilis niyang hinayla si Ren at sabay silang tumakbo palayo. Matapos mamili, nakipagkita si Ren kina Ed at Arya sa tarangkahan ng lungsod habang hinihintay si Neville at Zinnen. Napansin ni Arya na bagay kay Ren ang bago nitong kasuotan, kaya napangiti siya at sinabing si Sheila ang tumulong sa kanyang pumili nito. Sinabi rin niyang naihanda na niya ang lahat ng kanilang mahahalagang gamit sa kampi. Bigla namang may kumislap sa noo ni Arya, nagulat si Ren at inakalang may suot itong makinang na alahas. Pero ipinaliwanag ni Arya na ang kumikislap ay ang kanyang ikatlong mata. Inalis niya ang buhok na tumatakip dito at ipinakita ang kakaibang ruby-shaped na mata sa gitna ng kanyang noo. Bagamat hindi ito nakakatulong sa normal na paningin, kaya nitong maramdaman ang napakaliit na pagbabago sa paligid. Eksaktong sandaling iyon, sinabi ni Arya na ipinaalam ng kanyang ikatlong mata na papalapit na si Neville at Zinnen mula sa likuran niya. Pagkarinig nito, tumingin si Ren sa likuran ni Arya. At gaya nga ng sinabi nito, nakita niyang papalapit ang dalawa sa kanilang grupo. Nang makumpleto na ang lahat ng miyembro, sabay-sabay silang lumabas ng tarangkahan ng lungsod. Habang naglalakad kasama ang kanyang mga bagong kasama, hindi maiwasan ni Ren na maramdaman ang mabigat na responsibilidad na dala ng ipinagkatiwalang misyon ng guild. Kahit nakasama na si Ren sa isang quest kasama ang kanyang party, mas kahawig lang iyon ng isang fishing trip kaysa sa isang seryosong misyon. Pero ngayon, kinakabahan na siya dahil papasok na sila sa isang lugar na wala pang nakakapagsiyasat. Napansin ni Vil ang kanyang pag-aalala kaya marahan siyang pinakalma at sinabing magiging maingat silang lahat upang maiwasan ang anumang panganib hanggat maaari. Dahil sa magiliw nitong mga salita, gaman ang loob ni Ren. Pagkatapos, ihahanda na sana niyang ilabas si Campi, pero ipinaliwanag ni Vil na kailangan nilang maglakad sa misyong ito. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang lugar kung saan naiulat na lumitaw ang dungeon. Nang makita ni Ren kung gaano ito kalapit sa lungsod, napagtanto niyang napakalapit nga ng dungeon sa Elridge. Doon niya tuluyang naunawaan kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Tori. Sa unang tingin ay parang wala namang anumang kakaiba sa lugar. Ngunit ipinaliwanag na tinakpan ng Adventurers Guild ang pasukan gamit ang isang illusion spell upang hindi ito matuklasan ng mga ordinaryong mamamayan. Para alisin ang illusion, lumapit si Zinnen at gumamit ng kakaibang magic na naglantad sa tunay na pasukan ng dungeon. Bago pa man sila pumasok, naunang kumilos si Arya at ginamit ang kanyang spider webs para siyasatin ang paligid ng dungeon. Habang humahaba ang mga sapot mula sa kanyang mga kamay, mabilis nitong sinuyod ang kailaliman at ginawa ang mapa ng buong lugar. Sinabi ni Arya na malapad ang pangunahing daanan ng dungeon kaya mas madali nila itong masisiyasat. Sa ngayon, wala pa siyang nararamdamang anumang monster sa loob kaya ligtas muna silang makakapasok. Inayos ni Vil ang kanilang porma sayon, kung saan sina Vil at Arya ang nasa unahan. Bilang porter, pumwesto naman si Ren sa likuran ni Ed at Zinnen. Dahil wala siyang kakayahang lumaban, nakaramdam siya ng guilt at inisip na baka pabigat lang siya sa grupo. Pero agad siyang pinakalma ng lahat at ipinaalala na napakahalaga ng kanyang mga kakayahan bilang porter sa party. Kaya wala ni isa sa kanila ang nag-iisip na pabigat siya. Dahil sa kanilang mga papuri at pag-aliw, muli na namang gaman ang pakiramdam ni Ren. Hindi nagtagal, sabay-sabay na silang pumasok sa dungeon. Pagkalakad nila ng kaunti, biglang hinaranggan ni Vil si Ren upang hindi na ito umabante. Agad na naghanda sa labanan ng buong party nang maramdaman nilang may presensyang nagtatago sa unahan. Naisip ni Zinnen na isa itong flower lizard, kaya ipinaliwanag ni Vil kay Ren na isa itong monster na nagbabalat kayong bulaklak para makapambiktima. Hindi nagtagal, lumitaw sa kanilang harapan ang nakakatakot na butiking halimaw. Dahil sa takot, agad itong sinuri ni Ren gamit ang kanyang survival in the new world skill. Kahit sinabi ng skill na pwedeng kainin ang karne nito, napaisip siya kung may gugustuhin nga bang kumain ng malansa at malagkit na karne nito. Lumapit si Ed upang siya na ang humarap sa halimaw. Bigla itong tumalon papunta sa kanya sa napakabilis na bilis. Napapikit si Ren sa takot, pero madali lang itong ikinulong ni Ed gamit ang isang cage spell bago tuluyang sinunog hanggang maging abo. Matapos talunin ng kawawang halimaw, lumingon si Ed kay Ren at nagyabang na parang napakadali lang ng kanyang ginawa. Pagkatapos,
Pinulot ni Vil ang karne na naiwan ng flower lizard at iniabot iyon kay Ren. Nagpa siya siyang itabi muna ito dahil wala pa siyang balak lutuin ang kakaibang karne. Bigla namang nagbigay ng yellow alert ang kanyang survival in the new world skill. Sa isang iglap, isang munting kuting ang nahulog mismo sa kanyang kandanggan. Saglit na natulala si Ren at hindi alam kung ano ang gagawin sa napaka-cute na nilalang na iyon. Mabilis siyang binalaan ni Vil na lumayo rito dahil isa itong mapanganib na monster. Pero sa halip na umatake, napakaamo ng kuting kay Ren. Ipinaliwanag ni Ed at ng iba na isa itong winged lynx kitten. Nagulat si Ren dahil sa murang edad nito ay ganoon na pala ito kalaki. Habang kinukuskus ng kuting ang ulo nito sa kanya, hirap na hirap siyang paniwala ang isa itong nakakatakot na monster. Maya-maya, nagsimulang umangiyaw ang winged lynx na parang humihingi ng pagkain, kaya naisip ni Ren na gutom ito. Ang pinakamalapit na pagkain na mayroon siya ay ang karne ng flower lizard, kaya iyon ang ibinigay niya rito. Masaya namang kinain ng winged lynx ang malagkit na karne nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Medyo nag-aalala si Ren na baka hindi masarap ang karne, pero gaman ang loob niya nang makitang walang pakialam ang winged lynx sa lasa nito. Habang payapang kumakain ng kuting, biglang nagkulay asul ang alerto ng kanyang survival in the new world skill sa halip na dilaw. Pero hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Nagtanong si Arya kung ano ang gagawin nila sa ligaw na kuting. Kaya binuhat muna ito ni Ren, dahil napakaamo nito, nagpa siya siyang alagaan na lang ito bilang alagang hayop. Ang malambot nitong balahibo ay nagpapaalala kay Ren ng dati niyang alagang pusa sa Earth na ang pangalan ay Jiminitsu. Kaya iyon din ang ipinangalan niya rito. Pagkarinig sa pangalang iyon, biglang nagtanong ang kuting kung iyon na ba talaga ang magiging pangalan nito. Tumango si Ren sa una, pero agad siyang natigilan nang mapagtantong nagsalita pala sa kanya ang munting winged lynx. Nakapagtataka, dahil wala ni isa sa iba ang nakakarinig sa sinasabi ng kuting. Nagtaka si Ren kung ano ang nangyayari, kaya sinuri itong mabuti ni Zinnen. Matapos itong obserbahan, napagtanto niyang isa na itong named monster. Nang marinig iyon, naisip ni Vil na hindi sinasadyang naging named monster ang winged lynx ng pangalanan nito ni Ren na Jiminitsu. Dahil siya ang nagbigay rito ng pangalan, automatiko na rin siyang naging master nito. Dahil sa ugnayang iyon, si Ren lang ang nakakarinig sa iniisip ng kuting habang ang iba ay hindi. Dahil dito, napatanong si Ren kung normal lang bang basta-basta magpaamo ng mga mababait na monster. Inamin ni Vil na hindi ito karaniwang nangyayari, kaya lalo pang nag-alala si Ren at inisip na baka may nagawa siyang mali. Akala niya ay nagdudulot na naman siya ng problema sa party, kaya paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin sa lahat. Napangiti si Zinnen at sinabing kahanga-hanga ang makapagpaamo ng isang napakalakas na monster habang bata pa ito. Sumang-ayon din sina Ed at Arya, pero hindi pa rin maalis sa isip ni Ren na baka pabigat siya sa grupo. Nang makita ni Vil kung gaano siya nag-aalala, agad niya itong pinakalma at sinabing wala silang magiging problema. Nangako pa siyang pagkatapos ng kanilang misyon ay ipaparehistro niya si Ren sa Adventurers Guild bilang isang opisyal na monster tamer. Ang totoo, wala rin naman sa kanila ang gustong iwan ng napaka-cute na winged lynx, kaya masaya silang isama ito sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy nila ang paggalugad hanggang sa makarating sa isang sangandaan. Sinuri ni Arya ang 200 gamit ang kanyang spider webs at napag-alamang mas ligtas ang nasa kanan. Sinundan nila ang kanang daan hanggang sa makarating sila sa isang napakalawak na silid na may napakataas na kisame. Sa loob nito, tuwang-tuwang gustong lumipad ni Jiminitsu papunta sa kisame, kaya agad siyang pinigilan ni Ren. Bigla namang nagbigay ng pulang alerto ang kanyang survival in the new world skill. Wala namang makita si Vil na anumang panganib, kaya itinuro ni Ren ang nasa unahan nila. Napangiti si Arya dahil alam na agad niya ang nasa harap gamit ang kanyang ikatlong mata. Ipinaliwanag niyang isa iyong floor trap at ginamit ang kanyang spider webs upang ilantad ang napakalaking hukay na nakatago sa sahig. Sa harap mismo ni Ren, tinakpan ni Arya ang hukay gamit ang kanyang magic para hindi na ito maging banta. Nagtaka si Vil kung paano agad nalaman ni Ren ang tungkol sa bitag, kaya sinabi niyang dahil iyon sa kanyang survival in the new world skill, kahit na na-disarm na nila ang trap. Bigla namang tumalon si Jiminitsu mula sa mga bisig ni Ren at nagsimulang sumitsit sa isang bagay na nasa unahan nila. Nang makita iyon, agad sinabi ni Vil kay Ren na pumasok sa camper kasama ang kuting. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kampi at ligtas na pumasok sa loob. Samantala, gumamit si Zina ng Veil Magic upang protektahan ang buong party laban sa paparating na kalaban. Mula sa loob ng van, hindi maiwasang mag-alala ni Ren dahil napakaseryoso ng reaksyon ng lahat.
Mahigpit siyang binalaan ni Vil na huwag lalabas ng kampi hanggat hindi nila natatalo ang halimaw, kaya lalo lang siyang kinabahan. Habang nakatingin silang lahat sa unahan, isang cockatrice ang dahan-daang lumapit sa kanila. Isa itong napakalaking halimaw na kahawig ng manok at kayang magpakawala ng nakalalasong gas mula sa ulong ahas na nasa buntot nito. Nang makita ni Jimenitsu ang ahas sa buntot ng cockatrice, napasigaw ito sa takot at mabilis na umurong. Habang papalapit ang halimaw, nagpakawala ito ng makapal na ulap ng lason patungo sa party. Sa una ay labis na nag-alala si Ren para sa kanyang mga kasama, pero madaling naharang ng Veil Magic ang nakamamatay na miasma. Nang mawala ang lason nito, ang nakakatakot na cockatrice ay naging isa na lang napakalaking manok. Para tapusin ang laban, humakbang si Arya at ginamit ang kanyang spiderwebs. Pinakawalan niya ang mga sapot bilang mananipis na paalang na hibla at madaling hiniwa ang buhay na cockatrice na para lang itong malambot na gulay. Sa sobrang paghanga ni Ren sa ipinakitang galing ni Arya, halos hindi na siya makapagsalita. Maya-maya, tinanong ni Jimenitsu kung patay na ba ang cockatrice dahil sobrang natakot siya sa ulong ahas na nasa buntot nito. Kahit kitang-kita ang takot nito kanina, nagpanggap pa rin itong hindi natakot. Pero nang mabanggit ulit ni Ren ang ahas, napaluhan na naman ito sa sobrang takot. Dahil nainis sa pang-aasar ni Ren, sinubukan siyang kagatin ni Jimenitsu, pero mabilis niya itong nasalo at lalo pa itong inasar. Ilang sandali pa, pumasok si Vil sa loob ng kampi, iniabot niya kay Ren ang karne ng cockatrice na naiwan matapos talunin ng halimaw. Nang makita ang dekalidad na karne ng manok, halos hindi mapigilan ni Ren ang kanyang kasabikan. Kahit naghanda na siya ng pagkain para sa kanilang paglalakbay, nagpasya pa rin siyang gumawa ng espesyal na putahe gamit ang karne ng cockatrice bilang selebrasyon. Para ihanda ito, humingi siya ng tulong kay Vil, agad naman itong pumayag at tinulungan siyang magbalat ng mga itlog para sa tartar sauce. Nang may handa ang mga itlog, nilagyan ni Ren ng mayonnaise at iba't ibang pampalasa ang timpla hanggang sa mabuo ang sarsa. Pagkatapos, pinatikim niya ito kay Vil, isang tikim pa lang, napaluhod na si Vil sa harap niya at napaisip kung isa ba siyang masamang henyo sa pagluluto. Napatawa si Ren at sinabayan ng biro nito, kunwari ay isa siyang kontrabidang kayang pumatay ng tao gamit ang sobrang sarap na pagkain. Maya-maya, bumalik na rin sa kampi ang iba pang miyembro ng party. Habang nagpapahinga, pinag-usapan ni Zenon at Ed na kahit maraming monster sa dungeon, tila mas mahihina ang mga ito kaysa sa karaniwan. Ipinaalala nito sa kanila ang Fire Bear at ang Baby Puripo na masyado ring madaling natalo. Dahil dito, nakumpirma nilang may kaugnayan ang misteryosong dungeon sa mga kakaibang pangyayaring iyon. Habang pinakikinggan sila ni Ren, nalungkot siya dahil sa halip na magdiwang matapos ang isang tagumpay, puro pag-aalala pa rin ang iniisip ng lahat. Biglang tumunog ang rice cooker, kaya naalala niyang kailangan na niyang ihanda ang natitirang pagkain. Nang marinig ang salitang pagkain, agad ding naging excited si Jimenitsu, kaya nangako si Ren na bibigyan din siya ng party. Pagkatapos, ipinrito niya ang karne ng cockatrice at inihain ito kasama ng mga gulay at tartar sauce para sa lahat. Nang matikman nila ang manok na may sarsa, pare-pareho silang nagkaroon ng kaparehong reaksyon ni Vil kanina. Sa isip nilang lahat, siguradong isang ang masamang henyo si Ren para makagawa ng ganoon kasarap na pagkain. Bukod sa napakasarap na tartar sauce, nagustuhan din nila ang mga gulay dahil nililinis nito ang kanilang panlasa at mas lalo nilang nalalasahan ang sarap ng manok sa bawat subo. Kahit si Jimenitsu ay masayang kumain ng mga gulay matapos ubusin ang kanyang karne. Nang makita iyon, naengganyo rin si Arya na subukan ang kanyang mga gulay. Pagkatapos ng isang subo, nagulat siya sa gun at kasariwa ang dulot ng mga ito. Pinuri pa siya ni Jimenitsu at sinabing mabait na bata siya dahil kumakain siya ng gulay, dahilan para matawa at magbiro ang buong party. Pagkatapos nilang kumain, ipinagpatuloy nila ang paggalugad sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang kakaibang kuweba na bumukas papunta sa isang napakalawak at maaraw na damuhan. Labis na namangha si Ren sa tanawin, pero ipinaliwanag ng kanyang mga kasama na ang mga dungeon ay mga espesyal na lugar na hiwalay sa totoong mundo, kaya normal lang na magkaroon ng ganap na kakaibang kapaligiran sa loob nito. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwalang ilang minuto lang ang lumipas mula sa madilim na kuweba ay nasa isang maliwanag na damuhan na sila. Sa sandaling iyon, nakatago si Ren sa loob ng kampi habang nakatanaw ang buong grupo sa isang mabangis na ligaw na baka mula sa likod ng bulletproof windows ng van. Kunwari ay matapang si Jimenitsu, pero mahigpit siyang pinigilan ni Ren para hindi ito makalabas. Samantala, isang atake lang ang kailangan ni Vil upang mapatay ang ligaw na baka.
Dinala niya ang karne nito sa loob ng kampi, at agad namang sinimulan ni Ren ang paghahanda nito para sa kanilang tanghalian. Nagtanong si Jimenitsu kung para ba sa kanya ang karne, pero ipinaalala ni Ren na paghahatian iyon ng buong party. Sa hindi malamang dahilan, ang Wild Ox ay naghulog ng perpektong aged na karne, kaya hindi na kailangang katayin pa iyon ni Ren. Nang marinig iyon, sinabi ni Zenon na kaya niyang katayin ang karne kung kailangan niya ng tulong. Nagtaka si Ren kung paano ito natutong magkatay ng maayos. Ipinaalala ni Zenon na isa siyang forest elf, kaya bahagi ng kanyang tungkulin ang matutong mangaso at maghanda ng karne mula sa mga mababangis na hayop. Naunawaan iyon ni Ren, pero napaisip siya kung bakit hindi na lang ito marunong magluto matapos gawin ang lahat ng prosesong iyon. Napangiti si Vil at sinabing minsan ay nakagawa si Zenon ng isang steak na sabay na sunog at hilaw. Naiinis na sumagot si Zenon na minsan ding nagawa ni Vil ang kaparehong kapalpakan, habang si Jimenitsu naman ay naniniwalang ayos lang kumain ng hilaw na karne. Ipinaalala ni Ren sa kuting na hindi tulad nito, hindi ligtas para sa mga tao ang pagkain ng hilaw na karne. Casual namang sinabi ni Vil na dati ay pinuputol lang nila ang sunog na bahagi at kinakain pa rin ang natitirang hilaw na karne. Halos mapahawak sa ulo si Ren sa sobrang gulat at agad silang pinangaralan tungkol sa panganib ng pagkain ng hilaw na karne, saka mahigpit na sinabing huwag na nila itong uulitin. Napatawa sina Vil at Zenon dahil alam nilang hindi na nila kailangang kumain na parang mga ligaw na hayop ngayong kasama na nila si Ren. Maya-maya, bumalik sina Arya at Ed mula sa kanilang pangangaso sa loob ng dungeon habang may daladalang mga sako ng karne. Nang ailapag nila ang mga ito sa mesa, agad na sininghat ni Jimenitsu ang karne. Mabuti na lang at mabilis siyang napigilan ni Arya bago pa siya makakagat. Nagtaka si Ren kung paano sila nakakuha ng ganoon karaming karne sa napakaikling oras. Masayang ipinaliwanag ni Ed na napakahihina ng lahat ng monster na nakalaban nila. Kung hindi ganoon ang nangyari, imposible sanang makapangaso sila ng ganoon karami. Pero kahit ganoon, hindi pa rin maalis ang pag-aalala ng buong party kung bakit tila humihina ang mga monster sa dungeon. Dahil wala silang ibang mapagpipilian, ipinagpatuloy nila ang pagdalugad para mahanap ang dahilan. Makalipas ang mahabang paglalakad sa malawak na damuhan, namangha si Ren sa laki nito. Kahit matagal na silang naglalakad, parang wala pa rin itong katapusan. Biglang sinabi ni Arya na posibleng mas maliit ang dungeon kaysa sa nakikita nila. Nalito si Ren, kaya ipinaliwanag nitong maaaring nasa loob sila ng isang illusion at spatial trap. Gumawa ang master ng dungeon ng isang illusion trap na nagpapakita sa kanila ng maling kapaligiran. Kasabay nito, gumagamit din ito ng spatial magic na dahilan para paikot-ikot lang silang bumalik sa parehong lugar nang hindi nila namamalayan. Nang marinig iyon, nagtanong si Ren kung may paraan ba para makalabas sa bitag. Ipinaliwanag ni Vil na madali lang silang makakaalis dahil sa matalas na pandaman ni Arya, pero kung mga baguhang adventurer ang naroon, malamang ay hindi nila iyon mapapansin. Pagkatapos, tinanong ni Zenon si Arya kung kaya nitong matukoy ang mga sentro ng magic ng illusion spell. Gamit ang kanyang ruby eye, natukoy ni Arya ang ilang magic hotspots at pinangunahan ang grupo papunta sa isa sa mga iyon. Habang papalapit sila sa hotspot, binalaan ni Vil si Ren na ihanda ang kampi kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Bigla namang tumalon si Jimenitsu sa kanyang mga bisig para maging ligtas. Dahil dito, napatras si Ren at hindi sinasadyang naapakan ang isang nakatagong trap sa sahig. Sinubukan niyang umatras, pero naharang siya ng isang magic barrier. Ilang sandali lang, napalibutan ng buong party ng mga mapanganib na robot. Isa sa mga robot ang agad sumugod kay Ren, pero mabilis siyang nakaiwas at tumakbo papasok sa kampi. Pagpasok sa loob, huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Samantala, nagngit-ngit sa galit si Vil at ang iba matapos maglakas loob ang mga bakal na robot na atakihin ang pinakamamahal nilang chef. Habang pinapanood iyon ni Ren mula sa loob ng kampi, sinabi ni Zenon kay Vil na puntiryahin ang mga kasukasuan ng puting robot. Pagkatapos, inutusan niya sina Arya at Ed na igapos ang pulang robot gamit ang spider webs at magic. Matapos pag-usapan ng kanilang plano, sabay-sabay silang kumilos. Mabilis na sumugod si Vil at pinaghati ang puting robot gamit ang kanyang espada, habang binalot naman ni Arya ng makapal na kakon ng sutla ang pulang robot. Pagkatapos, pinakawalan ni Ed ang napakalakas na lightning magic na tuluyang sumunog sa naipit na robot. Samantala, tahimik na nakatayo si Zenon sa likuran habang naglalabas ng nakakatakot na aura at patuloy na sinusuportahan ng buong party gamit ang kanyang buff spells. Sa wakas, matapos matalo ang mga robot, agad na tumakbo ang buong party para tingnan ang kalagayan ni Ren.
Kahit paulit-ulit niyang sinabing ayos lang siya, halatang nakukonsensya ang lahat dahil nalagi siya sa panganib habang kasama nila. Nang makita ni Ren ang lungkot sa kanilang mga mukha, napaisip siya kung paano sila mapapasaya. Bigla siyang nakaisip ng magandang ideya at nagpas siyang ipagluto sila ng masarap na tanghalian gamit ang karne na nakuha nila kanina. Pagkarinig pa lang sa salitang pagkain, biglang gumana ang mood ng lahat. Napangiti si Ren dahil gumana ang kanyang plano. Maya-maya, inihain niya ang isang napakasaganang handaan ng T-bone steaks at roast beef mula sa Wild Ox. Nang makita ng lahat ang makatas at mamantikang karne sa kanilang harapan, halos sabay-sabay silang sumugod para kumain. Kahit luto na ang malambot na karne, napanatili pa rin ni Ren ang katas nito dahil sa husay ng kanyang pagluluto. Para sa mga simpleng adventurer tulad ni Vil, ang ganoong teknik ay halos wala ng pinagkaiba sa tunay na magic. Samantala, sobrang nasarapan si Arya kaya tuloy-tuloy lang itong kumain nang hindi man lang humihinto para huminga. Dahil dito, inasar siya ng lahat kaya namula siya sa hiya. Pagkatapos, taos-puso niyang pinasalamatan si Ren sa napakasarap na pagkain at muli niyang ipinahayag ang walang hanggan niyang pagmamahal dito. Dahil masayang-masaya sa pagpapahalaga ng lahat, ngumiti si Ren at tahimik na nilasap ang sarili niyang pagkain. Matapos ang tanghalian, muli silang nagpatuloy sa pagwasak ng natitirang mga magic hotspots. Makalipas ang ilang oras, isa na lang ang natitira. Nang wasakin ni Vil ang pangalawa sa huling hotspot, biglang nagsimulang mabaluktot ang espasyo sa paligid nila. Nagulat si Ren sa nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Ed na nagsisimula ng bumagsak ang illusion formation dahil nawawala na ang mga pinanggagalingan ng kapangyarihan nito. Pagkatapos, muling pinangunahan ni Arya ang grupo patungo sa huling magic hotspot. Habang naglalakad, inantok si Jimei Nitso at komportableng natulog sa mga bisig ni Ren. Samantala, napatanong si Ed kung gaano pa katagal bago nila marating ang huling hotspot. Sinabi ni Arya na aabutin sila ng halos 1 oras na paglalakad, pero alam nilang mas tatagal pa iyon dahil marami silang posibleng madaan ng teleportation traps. Nang maisip iyon, nakaramdam na rin ng pagod si Ren. Napansin iyon ng buong party kaya agad nila siyang pinalakas ang loob. Tiniyak ni Arya na tama ang direksyong tinatahak nila, habang sinabi naman ni Ed na malamang ay wala na silang magiging problema sa daraanan. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin sila ni Vil na manatiling alerto sa anumang bitag o monster na maaaring lumitaw. Nang marinig ni Ren ang pag-aalala ng lahat para sa kanya, bahagya siyang nakonsensya dahil pakiramdam niya ay naabala pa niya sila. Kaya sa isip niya, babawi siya sa pamamagitan ng pagluluto ng mas masasarap pang pagkain para sa kanilang lahat. Bigla na lang silang inambos ng isang grupo ng goblin. Agad na umatras si Ren papasok sa kampi habang nagsisigawan ng mga goblin upang subukang patigilin ang party. Ngunit dahil sa proteksyon ng kanilang magic, walang naging epekto ang nakabibinging sigaw ng mga goblin, at sa isang mabilis na pag-atake lang ay nalipol nilang lahat ang mga ito. Nang tuluyan ng mamatay ang huling goblin, lumitaw sa harap ni Vil ang pinakahuling magic hotspot. Kaagad niya itong winasak, at sa isang iglap ay naglaho ang malawak na maaraw na damuhan habang bumalik silang lahat sa malamig at madilim na kuweba. Habang pinagmamasdan ang napakalaking kuweba sa kanilang paligid, napaisip sina Zenon at ang iba kung gaano kalayo silang pinalakad ng illusion formation nang hindi nila namamalayan. Maya-maya, napansin ni Arya ang isang sinaunang hagdan ng pababa na nakatago sa lupa. Nagtaka si Ren kung saan kaya haantong ang nakakatakot na hagdan ng iyon. Sinabi ni Vil na kahit sa dami ng kanyang karanasan, hindi rin niya manghuhulaan kung ano ang naghihintay sa susunod na silid. Nagtaka naman si Ed kung bakit napakaraming bitag ang inilagay sa dungeon na ito. Napansin ni Zenon na kahit punong-puno ng mga trap ang dungeon, napakahihina naman ng mga monster sa loob nito. Dahil dito, naisip niyang parang hindi naman talaga layunin ng dungeon master na patayin sila. Biglang bumahing ng malakas si Jimei Nitso, nagulat ang lahat, at doon lang nila napansin ang malamig na hanging malakas na umiihip mula sa kailaliman ng hagdan. Mahigpit silang pinaalalahanan ni Vil na mag-ingat habang bumababa sila. Sa dulo ng hagdang pababa, lumabas ang buong party sa isang napakalawak na tundra. Habang pinoproseso pa nilang lahat ang matinding lamig, itinuro ni Arya ang isang napakalaking templo sa malayo. Nagtanong si Vil kung doon ba sila dapat magsimula, pero biglang nagsimulang manginig si Jimei Nitso sa sobrang lamig. Nagtaka si Ren kung bakit nilalamig ang kuting gayong mainit naman ang pakiramdam nito habang yakap niya. Ipinaliwanag ni Vil na dahil sa malaking pagkakaiba ng temperatura, mas lalo nitong nararamdaman ang lamig. Maya-maya, biglang napaluhod si Arya, nang makitang nanginginig ito sa ginaw, mabilis siyang isinama ni Ren sa loob ng kampi.
Binalot niya si Arya ng makapal na kumot, pero hindi pa rin iyon sapat para mapainit ang katawan nito. Nag-aalala, hinawakan ni Ren ang kamay ni Arya upang tingnan ang kondisyon nito. Pagkahawak pa lang niya, naramdaman niyang halos nagyayelo na ang mga daliri nito. Kaya marahan niyang minasahe ang kamay ni Arya gamit ang mga teknik ng acupuncture. Unti-unting gaman ang pakiramdam ni Arya sa kanyang pag-aalaga. Nagpasalamat si Ed kay Ren, alam niyang mahina talaga si Arya sa lamig, pero ngayon lang niya ito nakitang umabot sa ganoong kalala ang kondisyon. Kahit papaano ay gaman ang loob niya nang makitang inaalagaan ito ni Ren. Gayunpaman, hindi pa rin kampante si Ren sa kalagayan ni Arya. Dahil sa kaalaman niya mula sa dati niyang buhay, alam niyang karaniwang sensitibo sa malamig na temperatura ang mga insekto. Kaya naisip niyang baka ang bloodline ni Arya bilang spider race ang dahilan kung bakit ganoon kalakas ang epekto ng lamig sa kanya. Bigla siyang nakaisip ng paraan at naalala ang mugwort weed na naipon niya noon. Nagpasya siyang gumawa ng isang mainit na herbal compress gamit ito. Sa Earth, ginagamit niya ang halamang iyon para gumawa ng espesyal na herbal blend na tinatawag na moxa, na tumutulong sa pagpapainit ng katawan. Pero nang banggitin niya ito, halatang walang alam ang iba tungkol dito. Doon napagtanto ni Ren na wala pang nakakaimbento ng moxa sa mundong ito. Kaya para maipakita kung paano ito ginagawa, isinama niya ang lahat sa paghahanda. Una, dinurog ni Ed ang mga dahon hanggang maging pinong hibla. Pagkatapos, sinala ni Vil ang mga hindi kailangang bahagi ng mga dahon. Saka tinipon ni Ren ang malambot at pinong hibla at ibinalot ito ng maayos. Nang mabuo ang herbal bundle, hinaluan niya ito ng rock salt at iba pang halamang gamot para makumpleto ang hot pack. Pagkatapos, pinainit niya ito sa microwave at maingat na ipinatong sa leeg ni Arya. Hindi nagtagal, kumalat ang init sa buong katawan nito at tuluyan nang bumalik sa normal ang kanyang kondisyon. Nang makitang maayos na muli ang kanyang asawa, napaluha si Ed sa sobrang ginhawa habang taus-pusong nagpapasalamat kay Ren. Bago sila muling lumabas, ipinaghanda muna sila ni Ren ng tig-iisang malaking tasa ng mainit na caramel milk. Ang mayaman at creamy nitong lasa ay agad nagpainit sa kanilang mga katawan at nagpalakas ng kanilang loob para harapin muli ang napakalamig na dungeon. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa sinaunang templo. Habang nasa daan, marami silang nakasalubong na mga monster at iba't ibang bitag, pero nagpatuloy pa rin sila sa pag-usad. Sa wakas, narating nila ang lumang templo at huminto sa harap ng napakalaking guhong gusali, hindi maiwasang makaramdam ng kaba ang bawat isa, gayunpaman, nilakasan nila ang kanilang loob at dahan-daang lumapit sa pasukan habang iniisip kung anong naghihintay sa loob nito. Dito nagtatapos ang episode 5, mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na bahagi, at panoorin ang next video. Pagpasok nila sa dungeon, naglakad ang grupo sa isang mahaba at bakanteng koridor. Kahit mukhang tahimik ang lugar, hindi mapakali si Rin dahil sa nakakatakot na katahimikan, at nag-aalala siyang baka may biglang sumalakay sa kanila. Nang mapansin ni Arya na natatakot siya, sinubukan niya itong pakalmayin, kaya napangiti ng maloko si Rin, pero agad siyang umiwas nang masaman siya ng tingin ni Ed. Gayunpaman, gaman ang pakiramdam niya matapos siyang bigyan ni Arya ng reassurance. Pero hindi lang si Rin ang nakakaramdam ng pagkailang. Pakiramdam din ni Vil ay sobrang tahimik ng lugar para maging kampante sila, kaya kailangan nilang manatiling maingat sa lahat ng oras. Pinagmasdan naman ni Zina ng architecture ng building at napansin niyang ang mga nakaumbok na haligi ay karaniwan noong isang partikular na historical period. Humanga si Rin sa kaalaman niya, kaya ipinaliwanag ni Zina na mahaba ang buhay ng mga elves, kaya madali nilang napapanatili ang history. Pagkatapos, itinuro ni Arya ang dulo ng hallway, kung saan may malaking gate. Matapos suriin ang gate para sa anumang traps, binuksan nila ang pinto. Sa loob, nakita ng grupo ang isang napakalaking puno, kasama ang ilang kakaibang art pieces sa mga dingding. Pagkapasok nila, muling sinuri ni Ed at Arya ang buong room para sa mga traps. Mabuti na lang at mukhang safe naman ito, pero na-stuck ang grupo dahil wala silang makitang paraan para magpatuloy. Habang tinitingnan ni Rin ang puting punong gawa sa marble at ang pond na kinalalagyan nito, naisip niyang may simbolismo ang art piece na ito. Kahit hula lang niya ito, kampante siyang may puzzle sa room na kailangan nilang lutasin. Pagkatapos, may napansin si Xenon na nakasulat malapit sa puno. Habang sinusuri niya ang mga nakasulat, tumalon naman si Luluwa sa mga artificial lily pads para tuklasin ang pond. Matapos umakyat sa isa sa mga ugat ng puno, may napansin siyang butas dito. Tiningnan ito ni Rin at nagtaka kung bahagi ba ng puzzle ang butas na iyon. At lumabas na may kaparehong butas sa kabilang side ng puno. Kaya napaisip si Rin kung paano nila ito lulutasin.
Itinuro rin ni Ed na may mga kakaibang art pieces sa mga dingding ng room, pero hindi niya malaman kung paano makikipag-interact sa mga ito. Sa wakas, napagtanto ni Zina na ang nakasulat sa puno ay mula sa isang poem tungkol sa love sa afterlife. Gayunpaman, hindi pa rin magawang pagsamasamahin ng grupo ang mga clues. Si Rin lang ang malalim na nag-isip, habang inaalala ang isang bagay tungkol sa love poem na binanggit ni Zenon. Nang makita siyang sobrang lalim ng iniisip, inakala ni Vil na nag-aalala siya, pero sinabi niyang gumagawa lang siya ng plano. Pagkatapos, naalala niya ang isang Chinese lesson mula sa past life niya tungkol sa isang love poem na nagsasalaysay tungkol sa dalawang ibon na magsasama. Dahil dito, naisip niya kung may mga larawan kaya sa mga dingding ng mga ibong kalahati lamang ang kumpleto. Nang marinig ito ng grupo, agad silang nagmadaling tingnan ang mga dingding, at mabilis na nakakita si Rin ng isang ibon na kaliwang pakpak lang ang mayroon. Samantala, nakakita rin si Vil ng isang ibon na kanang pakpak lang ang mayroon, kaya inakala ng grupo na nalutas na niya ang puzzle. Pero hindi pa rin nila alam kung ano ang gagawin sa mga larawan. Naisip ni Rin kung kailangan ba nilang itulak ang mga pieces papasok sa dingding, pero nag-aalala siya na baka isa itong trap. Mabuti na lang at pinayuhan siya ni Zina na gawin iyon dahil poprotektahan siya ng buong grupo kung may mangyari. Pagkatapos nilang itulak ang mga ito sa dingding, dalawang half-bird figurines ang biglang lumabas mula sa sahig. Nang makuha na nila ang dalawang dolls, ipinasok ni Vil ang isa sa isang side ng puno. Habang sinusubukan naman ni Rin na ilagay ang isa pang doll sa kabilang side, masyado pala itong mabigat para sa kanya, kaya si Vil na mismo ang nagpasok nito para sa kanya. Habang naipasok na ang dalawang figurine, biglang umuga ang pond at umangat mula sa lupa. Maya-maya, nagsimulang bumuhos ang tubig mula sa mga dingding hanggang sa mapuno ang buong room. Pagkatapos, napuno ng kidlat ang buong silid habang isang napakalakas na storm eel ang lumitaw mula sa tubig. Ipinaliwanag ni Zina na ang storm eels ay mga mythical monster na sinasabing kayang mangibabaw sa kalangitan. Dahil ngayon lang nila nakikita ng personal ang napakalakas na halimaw na ito, napaisip ang grupo kung paano nila ito haharapin. Bigla na lang sumisid ang eel sa tubig, naghahanda na palihim silang atakihin mula sa itaas. Mabuti na lang at nakatanggap si Rin ng alert mula sa kanyang survival skill, kaya agad nakapaghanda ang mga magic users ng shield para protektahan sila. Kahit ligtas sila sa ngayon, bumalik ang eel sa malalim na bahagi ng tubig, kaya wala silang paraan para matunton ang kinaroroonan nito. Sa wakas, may naalala si Rin mula sa past life niya at sinabi kay Ed na pabagalin niya ang eel gamit ang ice magic. Nagtaka si Vil kung bakit, kaya ipinaliwanag ni Rin na dati silang naglalagay ng mga eel sa yelo sa Japan para mapabagal ang mga ito bago patayin. Nang marinig ito, pumayag si Ed na gamitin ang ice magic niya, pero kailangan muna niyang magkaroon ng pagkakataong ma-target ng maayos ang monster. Sa ngayon kasi, imposibleng tamaan ng eel dahil sa sobrang bilis ng kilos nito. Nagtanong si Arya kung may paraan ba para malor ang eel, kaya nagsimulang mag-isip si Rin. At doon niya naisip ang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang fridge. Agad siyang tumakbo papunta sa camper at naglabas ng ilang monster guts na balak sana niyang kainin bilang snack. Bago niya ihagis ang pain, pinaalalahanan muna ni Rin ang lahat na maghanda. Pagkatapos, inihagis niya ito sa ere, dahil sa matinding amoy ng karne, napalundag palabas ng tubig ang eel para kainin ang pain. Dahil dito, nagkaroon si Ed ng malinaw na pagkakataong umatake, kaya mabilis niya itong ni-freeze gamit ang ice spell. Nang ma-freeze ang eel, agad na sumugod si Vil at sinaksak ang ulo nito nang mawala ang epekto ng ice spell. Pero hindi basta-basta namatay ang napakalakas na monster at hinayla pa nito si Vil papunta sa tubig. Sa sobrang takot, agad na tumakbo si Rin papunta sa tubig para iligtas siya, pero pinaalala ni Arya na malalagay lang siya sa hindi kinakailangang panganib. Pagkatapos, tiniyak niya kay Rin na sapat ang lakas ni Vil para harapin kahit ang isang pumipiglas na isda. Maya-maya, lumutang na patay ang eel sa tubig, habang umangat naman si Vil at lumitaw na ligtas at walang nangyari sa kanya. Matapos siyang hilahin ni Ed palabas ng tubig, biglang nawala ang patay na eel. Samantala, tinanong ni Vil si Rin kung okay lang siya, na lalo namang ikinainis ni Rin dahil si Vil naman ang naging reckless. Sa huli, sumuko na lang si Rin at nagsimulang tumawa dahil ligtas naman ang lahat. Pero si Lulua ang pinakagalit sa kanilang lahat, nasaktan siya dahil iniwan siya ni Rin para habulin si Vil. Kaya pinarusahan niya si Rin ng isang headbutt sa tiyan na agad nagpawala sa kanyang pagtawa. Pagkatapos nito, kinolekta nila ang meat ng eel, at excited si Rin na gamitin ito sa isang dish. Bukod dito, bumukas din ang isang portal papunta sa ibang room dahil nakumpleto na nila ang challenge. Matapos pumasok ang lahat sa portal, naiwan si Rin at Lulua bilang huling papasok. Sa hindi malamang dahilan,
Matamang tinitigan ni Lulua ang room sa loob ng portal na para bang may naaalala siya. Pagkatapos, pumasok na rin si Rin kasama niya, at dinala sila ng portal sa isang napakalaking empty stadium. Nagulat si Rin sa laki ng room at napansin niyang wala talagang laman ang buong stadium. Wala ring ma-detect na traps o hidden puzzles sina Rin at Arya. Kaya napaisip sila kung ano ang dapat nilang gawin. Bigla namang tumalon si Lulua mula sa balikat ni Rin at nagsimulang maglakad mag-isa papunta sa gitna ng stadium. Pagkatapos, naglabas siya ng isang cute na roar na kahit papaano ay nagpatawag sa dungeon core mula sa lupa. Nang makita ang dungeon core, nagtaka si Vil kung bakit nagawa itong ipatawag ni Lulua. At sa isang nakakagulat na pangyayari, nagsimulang magsalita si Lulua, at sa pagkakataong ito, naririnig na ng lahat ang boses niya. Ipinaliwanag niya na dati siyang naligaw sa dungeon bago siya natagpuan ni Rin. Pero ang totoo, ang stadium na ito ang dati niyang tahanan. Ngayon, naalala na niya kung sino talaga siya ang guardian ng dungeon na may tungkuling bantayan ang dungeon core. Pagkasabi nito, bumalik si Lulua sa kanyang full size bilang final boss ng dungeon. Nang mapagtanto ng lahat na ang mahal nilang pet cat ay isa palang tunay na mapanganib na kalaban, napaisip si Rin kung kailangan ba talaga nilang maghiwalay ng ganito. Itinutok naman ni Vil ang kanyang sword kay Lulua at naghanda ng lumaban, pero nalito siya sa ginawa nito. Bilang tugon, itinaas ni Lulua ang kanyang paa, kaya agad naghanda ang buong grupo na kumilos. Pero sa halip na umatake, siya mismo ang sumire sa dungeon core at sinabi niyang dati niyang tungkulin na bantayan iyon, pero ngayon ay mayroon na siyang bagong buhay bilang familiar ni Rin. Matapos sirain ang core, sinabi niya kay Rin na gusto niyang umalis ng dungeon kasama siya. Habang naguguluhan at gulat ang lahat sa nangyari, nagsimulang gumuho ang dungeon. Dahil wala na ang core nito, naging unstable ang buong dimension. Maya-maya, isang portal ang lumitaw sa harap nila, kaya agad na tinawag ni Vil ang buong grupo at sinabing pumasok na sila sa portal sa lalong madaling panahon. Pagkalabas nila sa dungeon, umuwi na ang grupo. Ang unang ginawa ni Rin ay iparehistro ng pormal si Lulua bilang kanyang familiar sa guild. Habang dinadala niya si Lulua para lagyan ng stamp, nagsimula itong pumigla sa kanyang mga braso dahil akala niya ay tutusukan siya ng karayom. Kahit sinabi na ni Rin na stamp lang iyon, napasigaw pa rin si Lulua nang ilagay iyon ni Sheila sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta si Rin kay Tori para ikwento ang lahat ng nangyari, at kahit marami ng experience ang guildmaster, hindi pa rin siya nakakita ng adventurer na basta-basta nakapag-tame ng dungeon boss na parang ordinaryong house pet. Kaya hindi niya alam kung paano niya ito ipapaliwanag sa iba. Dahil dito, tinanong ni Rin si Lulua kung bakit siya naging close sa kanya. Ipinaliwanag ni Lulua na mabango para sa kanya si Rin, kaya madali niya itong pinagkatiwalaan. Nang marinig iyon, kinilabutan si Rin at napaisip kung may kakaiba ba siyang body odor. Pero naiintindihan ni Vil ang pananaw ni Lulua. Ipinaliwanag niya na bilang isang otherworlder, may kakaibang aura ang soul ni Rin na posibleng kaakit-akit sa mga monsters. Nang maintindihan ni Rin ang intensyon ng pusa, sinabi ni Lulua na hindi naman talaga siya dapat umalis sa dungeon. Sa buong buhay niya bilang dungeon boss, ang tungkulin niya ay bantayan ang core. Pero nang bigyan siya ni Rin ng pangalan, binigyan din siya nito ng freedom na gawin ang gusto niya. Pagkatapos, kinuha ni Sheila si Lulua at kinarga siya sa kanyang mga braso, habang nagdesisyon naman si Tori na i-report ang bagay na ito sa higher guilds. Sa buong history ng mga adventurers, wala pa siyang narinig na sino mang nakapag-tame ng boss ng ganoon kadali, kaya naniniwala siyang kailangan itong imbestigahan. Sumang-ayon din si Vil at ipinaliwanag na gusto niyang pumunta sa capital para kumonsulta sa isang taong makakatulong tungkol sa background ni Rin. Nagulat si Tori sa sinabi niya, habang nagtataka naman si Rin kung may kaibigan ba si Vil sa capital. Ipinaliwanag niyang ang taong tinutukoy niya ay ang kanyang older brother. Pero bigla niyang ibinunyag na magkaiba sila ng ina, dahilan para mapasok si Rin sa pag-inom niya ng tea. Kahit palaging mabait sa kanya ang older brother ni Vil, kabilang sila sa isang noble family. Kaya pinili ng mga kamag-anak ni Vil ang kanyang older brother bilang family heir. Nagtaka si Rin kung bakit hindi ang nakatatandang kapatid ang pinili, kaya ipinaliwanag ni Vil na illegitimate child ang kanyang older brother, na lalo pang ikinagulat ni Rin. Dahil dito, palaging puno ng drama ang kanilang pamilya pagdating sa usapin ng heir. Sa huli, napagod si Vil sa lahat ng iyon at iniwan ang capital city para maging adventurer. Sa lahat ng panahong iyon, hindi na niya muling binisita ang kanyang brother, kahit kailanman ay hindi naman sila naging magkaaway. Ngayon, awkward pa rin para sa kanya ang bumalik, pero iniisip niyang baka matulungan ng kanyang older brother si Rin. Bago sila umalis papunta sa Royal Capital, sinabi ni Vil kay Rin na sasabihin niya sa buong grupo ang tungkol sa kanyang background bilang Saintess.
Tumango si Rin at nagtiwala sa mga kasama niya na iingatan nila ang kanyang secret. Kalaunan, matapos malaman ng lahat ang kwento ni Rin, nakaramdam ng awa ang buong grupo dahil sa pilitang napalayo siya sa sarili niyang homeland. Naalala naman ni Xena ng legend tungkol sa mga saints, na nagsasabing may isang saint na lilito sa mundo at lilipol sa demonic plague. Narinig ito ni Ed at napaisip kung kaya ba ipinatawag ng mga humans ang kanilang saintess para lipulin ang mga kakaibang monsters na biglang nagsilitawan, na posibleng siyang tinutukoy na demonic plague sa mga legends. Pero kabaligtaran ang tingin ni Rin, itinuro niya na nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang monsters at dungeons pagkatapos lamang niyang dumating sa mundong ito. Kaya posible na ang saintess mismo ang nagdudulot ng mga ito. Nang marinig iyon, sumang-ayon din ang buong grupo dahil nagsimula lang ang lahat ng kakaibang pangyayari matapos siyang dumating. Dahil sa balitang ito, napaisip ng malalim ang lahat, pero biglang sumingit si Lulua sa seryosong usapan nila para magtanong tungkol sa pagkain. Dahil dito, medyo gaman ang mood ng lahat at nagdesisyon si Rin na mag-focus muna sa paggawa ng masarap na lunch kaysa mag-alala tungkol sa kanyang future. Pagkatapos, ipinakita rin niya kay Tori at Sheila si Campy bago siya magsimulang magluto. Maya-maya, inihain niya sa kanila ang masarap na orc barbecue at storm eel rice bowl. Gaya ng buong grupo, agad ding nahumaling sina Toray at Sheila sa masasarap na pagkain. Pagkatapos ng lunch, nagsimula na namang mag-alala si Rin tungkol sa kanyang background. Sinubukan siyang pasayahin ng ibang party members at sinabi nilang maraming local specialties na pwedeng tikman sa capital. Napansin din ni Vil ang nag-aalalang ekspresyon ni Rin, kaya sinabi niyang tigilan na niya ang sobrang pag-iisip. Sumang-ayon din sina Ed at Arya, habang sinabi naman ni Xena na dapat niyang ipagdiwang ang una niyang matagumpay na dungeon clearing. Nang marinig ito, napagtanto ni Rin na tunay nga siyang nakapagkaroon ng successful adventure kasama ang kanyang party. Kaya gaman ang kanyang pakiramdam at masaya niyang ipinagdiwang ang kanilang victory. Kinabukasan, naglibot sina Rin at Vil sa morning market para tumingin ng mga spices. Kahit interesado si Rin sa lahat ng exotic ingredients na available sa city, inamin niyang gusto lang naman niyang maglakad-lakad ng maayos sa market. Pero pinaalala ni Vil na malapit na silang pumunta sa capital, kaya mas mabuting mag-stock up na sila ng mga importanteng gamit. Nang marinig ito, sinabi ni Rin na kumpleto na siya sa lahat ng ingredients na kailangan niya, pero pinigilan siya ni Vil. Sa hindi malamang dahilan, patuloy siyang hinihikayat ni Vil na magtagal pa sila sa pamimili. Habang sinusubukan ni Rin na umalis, patuloy naman si Vil sa pagkukwento tungkol sa mga amazing shops sa market. Kaya napagtanto ni Rin na pinapatagal lang niya ang pamimili para maiwasan muna ang pagpunta sa capital. Nagulat si Vil sa talas ng deduction niya, pero ayaw niyang amining natatakot siyang pumunta roon, kaya gumawa siya ng kung ano-anong excuses tungkol sa pagiging handa para sa isang malaking journey. Pagkatapos, napansin ni Rin si Rento na malapit sa kanila. Nang makita sila ng batang beastman, lumapit ito para bumati. Habang nagpapasalamat si Rento kay Rin para sa blueberry cookies na ibinigay niya noong nakaraan, nagtanong si Vil kung may ginagawa ba siyang errands para sa orphanage. Pero sa halip na chores ang ginagawa, ipinaliwanag ni Rento na naglilibot siya sa market para makakuha ng inspiration. Bigla siyang nakaisip ng isang bagay at humingi ng tulong kay Rin. Nagulat si Rin at ipinaliwanag na aalis na siya para sa isang malaking journey, pero umasta si Vil na parang napakarami pa nilang oras. Halatang masaya siyang madelay pa ng isang araw ang hindi nila may iwasang pag-alis. Matapos nilang pumayag na tumulong, ipinaliwanag ni Rento na malapit nang magdaos ang kanilang orphanage ng isang charity festival kung saan magbebenta sila ng pagkain para madagdagan ang kanilang income. Sinusubukan niyang makaisip ng magandang recipe, pero sa kasamaang palad, wala siyang ideya kung ano ang magiging magandang choice. Sa ngayon, ang nagawa pa lang ni Rento ay isang dango gamit ang mackay flour, pero sobrang chewy nito. Bukod doon, kakaiba ang lasa ng dish at mahirap itong lunukin, kaya malinaw na hindi ito magandang choice para sa charity sale. Simple lang ang buhay ng mga bata sa orphanage, kaya wala silang reklamo sa pagkain ng snack na ito, pero alam ni Rento na hindi ito magugustuhan ng ibang tao. Dahil dito, umaasa siyang matutulungan siya ni Rin gamit ang kanyang amazing cooking skills. Kahit pumayag si Rin, naramdaman din niya ang pressure dahil kailangan niyang makaisip ng magandang dish sa ganitong kaikling oras. Pagdating nila sa orphanage, isang batang babae na nagngangalang Ryan ang suspicious na tumingin kina Rin at Vil. Inakusahan niya si Rento na naman daw itong nagdala ng mga kaina-hinalang strangers sa orphanage. Nasaktan naman si Rento sa sinabi niya at ipinaliwanag na ang dalawang ito ang mga adventurers na nagligtas sa kanila noong isang araw. Di nagtagal, nagpakilala si Rin at agad namang humingi ng tawad si Ryan sa naging harsh niyang judgment. Matapos ang introductions, humingi si Rin ng permission kay Ryan na gamitin ang kitchen ng orphanage.
Kaya pinaalala ni Vil na kailangan muna nilang humingi ng permiso sa owner. Pero nakakuha na pala ng permission si Rento mula sa owner, kaya malaya nilang magagamit ang kitchen. Maya-maya, nagdala siya ng ilang mock high floor para gamitin ni Rin sa pagluluto. Nang makita ito ni Ryan, nagtaka siya kung bakit nagdala si Rento ng boring na lumang prutas. Kaya ipinaliwanag ni Rento na gagawa si Rin ng isang masterpiece gamit ang kanilang signature ingredient. Lalo lang itong ikinainis ni Ryan dahil iniisip niyang malulugi ang orphanage sa pagbabayad para sa serbisyo ni Rin. Agad namang sumingit si Rin at ipinaliwanag na wala siyang sisingiling bayad, na lalo pang ikinagulat ni Ryan. Sa mundo nila, luxury ang masarap na pagkain, kaya walang chef na nagbibigay ng high-quality recipes nang hindi naniningil ng malaking halaga. Pero ayaw pa rin ni Rin na maningil, kaya naisip ni Ryan na sobrang bait niya. Maya-maya, ipinakita ni Rento kay Rin kung paano ginagawa ang dango. Matapos i-roll ang dough kasama ang mga ingredients at pakuluan ito sa tubig, ibinigay niya kay Rin ang finished snack. Kumagit si Rin at napansin niyang chewy ang snack at may mapait na aftertaste. Pero may nutty flavor ang mock high flour, at naisip ni Rin na pwedeng gamitin iyon para mas mapasarap ang lasa nito. Una, tinanong niya si Rento kung pwede bang lutuin ang dango sa ibang paraan. Ipinaliwanag niya na pwede itong i-fry, pero ipinagbabawal ng father ng orphanage na kumain ng mga bata ng unhealthy foods. Nang marinig ito, naintindihan ni Rin ang lahat ng limitations ng orphanage at ng charity sale, kaya nagsimula siyang mag-isip ng perfect dish na magugustuhan ng lahat. Maya-maya, naisip niya kung mas magandang gumawa ng honey dango, pero agad niyang isinantabi ang idea ng mapagtanto niyang mabilis mawawala ang flavor nito. Sa huli, nakaisip si Rin ng brilliant idea na i-enhance na lang ang dango ni Rento gamit ang mock high flour sa halip na gumawa ng bagong recipe mula sa simula. Nagdesisyon siyang gumawa ng cheese ball dish gamit ang ingredients nito. Hindi alam ni Ryan at Rento kung ano ang cheese balls, kaya sinubukan itong ipaliwanag ni Rin sa kanila. Pero kahit anong paliwanag niya, hindi pa rin nila ito maintindihan. Kaya nagsimula na lang si Rin na ihanda ang dish para makita nila kung paano ito ginagawa. Bago magsimula, pinaalalahanan niya si Rento na pagtuunan ng mabuti ng atensyon ang bawat step. Una, sinabi niyang salain muna ang mock high powder bago ito ihalo sa dough para hindi ito mamuo sa batter. Pagkatapos, nagdagdag siya ng grated cheese, salt, at kaunting oil. Sa huli, unti-unti niyang idinagdag ang milk habang patuloy na hinahalo ang mixture. Nang maging maayos na ang dough, ni-roll ito ni Rin para maging maliliit na balls at inilagay sa oven para i-bake. Maya-maya, luto na ang cheese balls, at nagulat si Rento kung gaano pala kadali itong gawin. Tumango si Rin at ipinaliwanag na pinili niya ang madaling recipe para kayang ihanda ng mga bata sa orphanage ang mga ito ng maramihan para sa festival. Di nagtagal, nagsimula nang maglaway ang lahat habang nakatingin sa cheese balls, kaya pinaghintay muna sila ni Rin hanggang lumamig ang mga ito. Sa kasamaang palad, walang nakinig sa kanya sa mga gutom na bata, kaya napaso ang kanilang mga dila. Pero kahit ganoon, pinuri pa rin nilang lahat si Rin dahil sa napakasarap na lasa ng cheese balls. Maya-maya, naakit sa masarap na amoy ng cheese balls ang iba pang orphans at nagsimulang pumunta sa kitchen. Kahit kinakabahan silang lahat kay Rin, nang makita nila ang masarap na pagkain, agad silang nagmadaling pumunta sa counter. Para hindi nila maistorbo si Rin, tumakbo palabas si Rento dala ang cheese balls habang sinusundan siya ng mga bata, at masayang tinikman ng mga ito ang bago nilang snack. Pumasok sa kitchen ang orphanage father na si Rhea. Nakilala niya si Rin at Vil bilang members ng Team Smorgasbord at nagpasalamat sa kanila dahil tinulungan nila ang party ni Rento laban sa Fire Bear. Pagkatapos, tinanong ni Rhea kung bakit nagluluto si Rin sa kanilang kitchen. Doon napagtanto ni Rin na nagsinungaling pala si Rento tungkol sa pagkuha ng permission sa kanya. Maya-maya, tinikman mismo ni Rhea ang cheese ball at napakasarap pala nito para sa kanya. Nang makita ang reaction niya, naisip ni Rento na siguradong mabibenta ng maayos ang snack na ito sa charity event. Pero dahil hindi pa kailanman nakatikim ang priest ng ganitong klaseng cheese ball, napaisip siya kung isa ba itong precious recipe. Tiniyak ni Rin sa kanya na simple snack lang ito, pero para kay Rhea, napakalaking tulong na ng ginawa niya para sa orphanage. Gayunpaman, iginiit ni Rin na hindi siya dapat bigyan ng credit para sa dish. Pagkatapos, sinabi niya kay Rhea na pwede rin silang gumawa ng sweet at salty versions ng dessert sa pamamagitan ng pagdagdag ng mas maraming honey o nuts sa mixture. Sa kabila ng exaggerated reactions ng lahat, patuloy pa rin na ibinubunyag ni Rin ang kanyang cooking secrets, kaya pinaalalahanan siya ni Ryan na dapat mas maging maingat siya. Samantala, tinanong ni Rhea si Rin kung paano niya ito mapapasalamatan. Humingi si Rin ng ilang mock high flour powder, at pumayag naman siya.
Bukod dito, binigyan din siya ni Rhea ng charm na nakuha niya mula sa kanyang temple. Kahit sinubukan ni Rin na tanggihan ang precious gift, iginiit ni Rhea na tanggapin niya ito dahil napakalaking tulong ng ginawa niya para sa mga bata. Hinikayat din siya ng ibang mga bata na tanggapin ito, kaya sa huli ay napilitan na ring pumayag si Rin. Maya-maya, sinabi ni Vil na magandang gamitin ang magic charm para mapalakas ang defense niya dahil hindi naman siya makagamit ng ibang equipment. Tumango si Rin at nagulat na karapat-dapat pala siya sa isang napakahalagang item. Sa isip ni Rin, isa lang siyang simpleng cook at hindi isang full-fledged warrior ng party, kaya hindi niya nararamdamang deserving siya sa magandang loot. Nang marinig ni Vil ang insecurity niya, tiniyak niyang napakahalagang member ni Rin ng Team Smorgasbord. Kung wala siya, puro charred meat lang ang kakainin ng buong party. Nang mabanggit ang tungkol sa pagluluto, bahagyang sumigla si Rin at agad na naisip na magluto ng masarap na breakfast para sa mga kasama niya pag-uwi. Pero ipinaliwanag ni Vil na napagdesisyonan na ng party na kanya-kanyang breakfast muna sila, kaya hindi na nila kailangang umuwi. Sa halip, magkikita-kita sila sa isang lugar pagkatapos ng breakfast at sabay-sabay na sisimulan ang journey papunta sa capital. Pagkatapos ipaliwanag iyon, nag-alok si Vil na ipakita kay Rin ang ilang magagandang restaurants. Maya-maya, pinili nila ang restaurant na pinakagusto ni Vil. Doon, nakonsensya si Rin dahil sa dami ng in-order niya, kaya tiniyak ni Vil na kalahati pa lang iyon ng karaniwang kinakain ng mga party members niya. Nagulat si Rin dito, habang nagtataka naman si Vil kung bakit napakapayapa ng town kahit kasalukuyan silang humaharap sa Saints Crisis. Maya-maya, dumating ang waitress dala ang pagkain nilang dalawa. Pati si Lulua ay binigyan ng malaking serving, kaya naisip ni Vil na oras na para kumain kaysa pag-usapan ang mga seryosong bagay. Excited na tinikman ni Rin ang lahat ng local specialties at nagustuhan niya ang bawat isa. Matapos maubos ang pagkain niya, tinanong ni Rin ang waitress kung pwede siyang bumili ng ilan sa kanilang meat dahil gusto niya itong lutuin para sa kanyang party. Nang marinig ng waitress kung gaano siya ka-passionate sa food, agad siyang pumayag at sinabi ito sa owner ng restaurant. Noong una, naiinis ang boss sa waitress dahil abala ito sa pakikipagkwentuhan. Pero nang marinig niya ang request ni Rin, napangiti siya at nag-alok ng maraming options na pwede niyang pagpilian. Matapos bumili ng malaking pile ng fish, nagsimula nang magtungo ang dalawa sa meeting spot. Habang naglalakad, hiniling ni Vil kay Rin na gumawa ng fried fish na may tartar sauce dahil kulang sa sour taste ang pagkain sa restaurant. Ngumiti si Rin at sinimulan siyang asarin tungkol sa kanyang panlasa. Maya-maya, nakahabol sa kanila sina Ed at Arya, nagtaka si Rin kung saan sila nanggaling, kaya ipinaliwanag ni Ed na naghahanap lang sila ng magandang lugar na makakainan. Pero kahit libutin nila ang buong town, wala silang mapagdesisyon ng restaurant. Sa huli, pareho nilang napagtanto na nasanay na sila sa masasarap na lunch ni Rin sa Campi. Inamin din ni Vil na nasanay na siyang kumain sa luxury seat, kaya parang ang weird na ngayon kapag kailangan nilang kumain sa lupa. Habang inaasar ng lahat si Rin dahil spoiled na raw niya ang mga ito, napansin naman niya ang magandang hairpin sa buhok ni Arya. Nang marinig iyon ni Ed, agad niyang sinamantala ang pagkakataon para ipakita ang gift na binili niya para sa kanyang magandang asawa. Pero bigla siyang naging seryoso at ipinaliwanag na ayon sa accessories seller, kamakailan lang daw nagsimulang lumitaw ang mga monsters sa lugar at dati ay wala siyang nakikitang ganito. Kinumpirma nito na nagsimula ang random monster appearances matapos ma-summon si Rin sa Saintess Ritual. Sa ngayon, sinabi ni Vil sa lahat na tigilan muna ang pag-aalala tungkol dito dahil sa royal capital nila ito dapat imbestigahan. Sumang-ayon sina Ed at Arya, habang dumating din si Zenon sa meeting spot na may dalang breakfast. Nagtaka si Vil kung hindi ba siya sumobra sa dami, pero tiniyak ni Zenon na mauubos niya lahat iyon. Nang marinig ito ni Rin, nagulat siya, kaya pinaalala ni Arya na tinawag silang smorgasbord para sa isang dahilan. Nang handa na ang lahat, nagsimula ng bumiyahe ang party. Habang nasa daan, humingi ng favor si Tori sa kanila, kaya agad na nairita ang lahat. Nagtaka si Vil kung gusto ba niyang magpadala sila ng document sa isang guild na madadaanan nila, kaya tumango siya. Pagkatapos, pinaupo niya ang party para pag-usapan ang details. Sa kasamaang palad, lalo lang silang nainis dito, kaya pinayagan na lang sila ni Tori na kumain habang nag-uusap sila. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang ilang documents na kailangang ihatid sa Adventurers Guild sa isang city na tinatawag na Merlova. Sinabi ni Vil na madali nilang magagawa ang request na iyon dahil sa van ni Rin, pero naiinis siya dahil parang ginagamit ni Tori si Rin na parang mailman. Nang marinig ang reklamo niya, tiniyak ni Tori na babayaran niya sila para sa trabaho. Napansin din ni Rin na nasa daan naman nila papunta sa capital ang Merlova, kaya hindi naman masama kung dadaan sila roon, pero nabanggit niyang maantala ng ilang araw ang pagdating nila.
Agad namang tinanggap ni Vil ang request ni Tori dahil mas lalo pa nitong maantala ang pagpunta nila sa capital. Matapos nilang pumayag, nagsimulang makipag-negotiate si Tori kay Vil tungkol sa payment habang pinapatikim naman ng ibang party members kay Rin ang kanilang mga breakfast. Bilang kapalit, pinatikim din nila sa kanila ang cheese balls niya. Gaya ng lahat ng iba pang dishes ni Rin, nagustuhan din agad ng lahat ang cheese balls. Sa katunayan, sobrang nagustuhan ito ni Arya kaya ayaw na niyang pakawalan si Rin at parang gusto na niya itong yakapin forever. Maya-maya, tinanong ni Rin kung anong klaseng lugar ang Merlova at nalaman niyang isa itong volcanic town na maraming hot springs at blacksmiths. Nang matapos ang lahat ng preparations, umalis na ang party sakay ng kampi, at excited si Rin na tikman ang lahat ng local specialties sa kakaibang lugar na iyon. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Rin sa parehong lake kung saan niya unang nakilala si Vil. Matapos balikan ang nostalgic memories niya, aksidente niyang nahuli ang isang mud otter. Sa pagkakataong ito, kasama niya sina Arya at Lulua, na agad na naghiwa sa otter para maging masarap na snack. Nang mamatay ang monster, pinulot ni Rin ang meat na nahulog mula rito at natuwa sa magandang catch. Ilang oras pa lang ang nakalipas, nagmamaneho siya kasama ang party papunta sa Merlova nang mapansin niyang madadaanan nila ang Lake Reel. Kaya nagdesisyon siyang huminto muna roon dahil masaya siyang mabalikan ang unang lugar na nakita niya sa bagong mundo. Hindi naman tumutol ang ibang party members sa detour dahil alam nilang siguradong makakahuli si Rin ng mga bagong masasarap na ingredients para sa isa na namang magandang dish. Pero habang binabalikan ni Rin ang kanyang nostalgic memories, nabanggit niyang nahuli niya si Vil mula sa lake. Nang marinig ito, naguluhan ng ibang party members dahil hindi kailanman ikinwento ni Vil sa kanila ang nakakahiya niyang nangyari. Sa kasamaang palad, hinabol ng mga lalaki si Vil para kunin ang buong detalye ng kwento, kaya naiwan si Rin at Arya sa lake. Ngayon, sinimulan na ni Rin na ihanda ang otter para sa kanilang dinner. Medyo nagdadalawang isip si Vil na kumain ng rodent meat, pero tiniyak ni Rin sa kanya na approved ng survival skills niya ang lasa nito. Matapos itago ang mga ingredients, sumakay ulit ang lahat sa kampi at nagpatuloy sila papunta sa Merlova. Makalipas ang ilang oras, nakita nila sa malayo ang Mount Merlova. Nagtaka si Rin kung bakit hindi ito naglalabas ng maraming usok, kaya ipinaliwanag ni Arya na naging stable na ang volcano matapos itong pumutok maraming taon na ang nakalipas. Napansin din ni Vil na palubog na ang araw, kaya sinabi niyang huminto muna si Rin sa unahan. Maya-maya, umalis sina Vil at Zenon para i-scout ang lugar habang naghahanda naman si Rin na lutuin ang otter. Ipinakita niya kay Ed ang buong cooking process, simula sa peeled potatoes, onions, at mushrooms. Pagkatapos, tinimplahan niya ang meat at inisir ito sa isang pan. Nagtaka si Ed kung kakainin ba nila ng buo ang malaking piraso ng meat, pero ipinaliwanag ni Rin na hihiwin niya ito pagkatapos maluto. Gusto rin sanang kainin ni Arya ng buo ang meat para sa sarili niya, pero nangako si Rin na mas masarap ito kapag in-plate kasama ang ibang ingredients. Napansin niyang maraming masarap na fat ang otter meat, kaya naisip niyang gamitin ito para i-stir-fry ang kanilang vegetables. Kahit ayaw na ayaw ni Arya sa vegetables, pumayag siyang kainin ang kahit anong lutuin ni Rin. Muli na namang nagalit si Ed dahil masyado nang close ang kanyang asawa sa ibang tao, pero hindi nagpatalo si Rin sa kanya. Pagkatapos, inihain ni Rin ang natapos na meal nang makabalik ang mga lalaki mula sa kanilang scouting trip. Bago kumain, nag-aalala pa rin si Vil kung ano ang magiging lasa ng monster meat. Sa huli, matapos siyang tiyakin ni Rin na napakasarap nito, si Arya ang unang kumagit. Agad niyang nagustuhan ang pagkain, kaya nagkaroon din ng lakas ng loob ang iba na tikman ito. Pare-pareho silang sumang-ayon na sobrang juicy at flavorful ng meat, habang perfect naman ang combination ng stir-fried vegetables dito. Pagkatapos, nilagyan ni Rin ng milk trout roe ang kanyang rice para gumawa ng isa pang dish, at ipinaliwanag niyang common delicacy sa mundo niya ang fish eggs. Nang unang kumagit si Rin, bigla siyang natigilan sa sobrang gulat. Nang makita ito, nag-alala ang party at inisip na baka hindi masarap ang eggs. Pero sinabi ni Rin na heavenly ang combination ng roe at rice. Dahil sa reaction niya, nagsimulang maglaway ang lahat at agad na nilang sinimulang kainin ang sarili nilang eggs at rice. Kinabukasan, habang nagmamaneho sila, tinanong ni Rin si Zenon tungkol sa Elven cuisine. Ipinaliwanag niya na kadalasan ay monster meat at wild vegetables ang kinakain nila, pero wala sa pagkain nila ang lasa na katulad ng 5-star meals ni Rin. Sa likod ng kampi, nagutom sina Ed at Arya nang marinig ang tungkol sa pagkain, kaya nangako si Rin na magluluto siya agad. Dahil dito, sumaya ang lahat at nagsimula silang magpasalamat sa Diyos dahil biniyayaan sila nito ni Rin. Kung wala siya, mas masahol pa raw sa cavemen ang kakainin nila. Kaya para sa kanila, si Rin ang pinakamahalagang member ng party.
Dahil sa lahat ng papuring natatanggap niya, nahiya si Rin at naramdaman ng pressure mula sa expectations ng mga kasama niya. Pero masaya pa rin siyang nagluluto gamit ang mga exotic ingredients mula sa mundong ito, kaya excited siyang ipagpatuloy ito sa hinaharap. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay narating din nila ang city ng Merlova. Nang makita ito, nagtanong si Arya kung magluluto pa rin ba si Rin ng lunch para sa kanila. Sa tingin naman ni Ed, mas mabuting kumain na lang sila sa Merlova. Tutal, may amazing town specialty dito na gawa sa steamed rainbow chicken meat na kinakain kasama ng special spring salt. Nagtaka si Rin kung anong klaseng salt iyon, kaya ipinaliwanag ni Vil na ginagawa ito mula sa concentrated spring water. Dahil sa minerals na matatagpuan sa mountainous region na ito, may unique taste ang spring salt na bagay sa chicken. Dahil dito, lalo pang na-excite si Rin na tikman ang bagong dish na ito. Matapos nilang huminto sa labas ng town, naglakad ang grupo papunta sa main restaurant. Sa kasamaang palad, naubusan sila ng spring salt, kaya ipinaliwanag ng waitress na herb salt na lang ang pwede niyang ihain kasama ng steamed chicken. Sobrang nadismaya si Arya dahil excited siyang matikman ang local specialty. Para pasayahin siya, pinaalala ni Rin na baka may sarili ring masarap na flavor ang herb salt, kaya hindi siya dapat malungkot dahil sinusubukan naman nila ang bagong pagkain. Kahit napasaya ng mga salita ni Rin si Arya, nagselos naman si Ed dahil naunahan na naman siya ni Rin na pasayahin ang kanyang asawa. Makalipas ang ilang sandali, dinala na ng waitress ang kanilang steamed chicken. Pagdating ng pagkain, agad itong naklasify ng survival skill ni Rin bilang extremely delicious. Dahil dito, sabik siyang kumagat at agad niyang na-enjoy ang lasa. Ipinaliwanag ni Vil na mahirap hulihin ang rainbow chickens, pero sulit naman ang lahat ng effort dahil sa sobrang sarap ng meat nito. Bukod kay Rin, nagustuhan din ng ibang party members ang pagkain. Napansin ni Zina na talagang napahanga sila ng local specialty na ito, habang umaasa naman si Rin na matitikman din niya ang chicken na may spring salt. Dahil magtatagal pa sila sa Merlova, sinabi niyang bumalik sila kapag available na ulit ang spring salt. Matapos ang lunch, nagtungo ang lahat sa Local Adventurers Guild para ihatid ang message ni Tori. Binati ni Vil ang guildmaster bago ibigay sa kanya ang message mula kay Tori. Tinanggap niya ito at minarkahang received bago niya hilingin sa party na makipag-usap muna sa kanya. Maya-maya, humingi siya ng tulong sa party para sa isang local emergency. Nainis ang lahat nang marinig na naman ang tungkol sa panibagong quest, kaya nagtaka sila kung bakit hindi na lang niya inuutusan ang mga local parties na gawin ito. Ipinaliwanag ni Eve na natalo na ang kanilang local adventurers, kaya wala na siyang ibang maaasahan kundi sila. Pagkatapos, ibinunyag niyang may mga locals na nag-report ng malalakas na roars na nanggagaling sa town spring. Nang imbestigahan nila ito, natuklasan nilang may isang giant monster na gumawa ng pugad malapit sa spring. Sa kasamaang palad, walang sino man sa town ang kayang talunin ang monster, kaya nagkaroon sila ng shortage sa spring salt. Pinaalala ni Eve sa party na kapag hindi nila natalo ang monster, maaaring mawala sa kanilang town ang signature cuisine at source of income nito. Nang marinig ito, nakaramdam ng awa ang lahat, kaya umasa si Eve na matutulungan nila siya. Bago magdesisyon, humingi muna si Vil ng oras para pag-usapan ito kasama ang kanyang party. Pumayag si Eve at lumabas muna ng room para mabigyan sila ng privacy. Una, napansin ni Zina na hindi mahihina ang mga adventurers ng Merlova, kaya siguradong napakalakas ng monster para matalo silang lahat. Itinuro rin ni Rin na papunta naman sila sa Royal Capital, kaya maantala rin ang kanilang paglalakbay kapag tinanggap nila ang quest. Pero gustong-gusto talagang matikman ni Arya ang spring salt chicken kasama si Rin, at sumang-ayon din dito ang ibang party members. Nagulat si Rin na inaantala nila ang isang importanteng mission para lang makatikim ng bahagyang kakaibang flavor ng poultry. Pero seryosong sinabi ni Vil na tatapusin nila ang quest dahil napakabait ng pagkakahingi ng tulong ni Eve. Gayunpaman, kahit gusto rin niyang matikman ang chicken, alam niyang kailangan muna nilang magkaroon ng magandang plano bago nila harapin ang monster. Nag-aalangan pa rin si Rin, kaya tinanong siya ni Arya kung ayaw ba niyang tanggapin ang quest. Kahit nag-aalala si Rin tungkol sa monster, ayaw niyang sirain ang plano ng lahat, kaya pumayag na rin siyang tanggapin ang quest. Nang makita ito ni Ed, tumayo siya para sabihin kay Eve ang kanilang desisyon. Pagkaalis niya, pinaalala ni Vil kay Rin na posibleng may koneksyon ang monster na ito sa pagkakasummon sa kanya bilang saintess, pero sa totoo lang, ang pangunahing motivation pa rin niya ay ang masarap na pagkain. Pagkatapos, habang naghahanda ang party na umalis, hinatid sila ni Eve. Pinaalalahanan niya silang unahin ang kanilang safety at nangakong babayaran sila para sa trabaho kahit mabaygo sila sa quest.
Binalaan din niya ang lahat na magtipid ng stamina dahil aabutin ng humigit kumulang 5 oras kapag nilakad nila ang daan papunta sa spring. Nang marinig ito, tiniyak ni Vil sa kanya na wala silang magiging problema. Maya-maya, minaneho ni Rin ang Campi sa mas mahabang route papunta sa main spring. Kahit mas mahaba ang daang ito kaysa sa kabilang route, mas diretso naman ito at mas kaunti ang road bumps na dadaanan. Habang nagmamaneho, sinabi ni Rin sa party na 1 oras na lang bago sila makarating sa spring. Samantala, ipinaliwanag ni Vil na karamihan sa mga monsters na nakatira sa kalapit na area ay mahihinang fire-type monsters. Ibig sabihin, ang malaking boss monster lang ang tunay nilang problema. Dahil dito, nagtaka si Rin kung marami bang boss monsters dahil magkakaiba ang descriptions ng mga locals tungkol dito. Pero ipinaliwanag ni Xenon na kahit magkakasama sa iisang party ang mga local adventurers, iba-ibang monster ang nakita ng bawat isa sa kanila. Kaya malamang ay gumamit ang boss ng illusion spell. Nang malaman ito, naisip ni Vil na malaki ang chance nilang matalo ang monster. Tumango si Rin at umaasang masosolusyonan nila ang problema para kay Eve. Iniisip niya na baka nag-aalala ang guild leader dahil sa supply ng spring salt ng town. Pero ipinaliwanag ni Vil na may isa pang dahilan kung bakit siya nag-aalala. Malapit sa spring sa summit ng Merlova, may isang sacred site na mahalaga sa history ng Merlova. Ayon sa legends, may dragon daw na dating nakatira sa bundok maraming taon na ang nakalipas. Gustong-gusto ng dragon na iyon na maglaro gamit ang fire at wind habang lumilipad sa kalangitan. Isang araw, naging kaibigan ng dragon ng isang village girl at binasbasan siya nito. Dahil sa blessing na iyon, naging priestess ang babae at naging respetadong figure sa kanilang local community. Ngayong may random monster nang nakatira roon, pakiramdam ng mga locals ay labi silang binabastos nito. Biglang may napansing kakaiba si Rin sa daan, nagtaka si Xenon kung anong problema, kaya ipinaliwanag niyang mukhang may nadaanan silang something. At tama siya dahil puno pala ng lava slimes ang mountain path, na posibleng makalason o makasira sa tires. Maghahanda na sanang bumaba si Rin sa Campi para tingnan kung okay ang lahat, pero pinigilan siya ni Arya. Binalaan siya nitong may malaking something na malapit sa kanila, kaya agad na huminto si Rin. Biglang may napakalaking lizard na umakyat sa harap ng windshield, pero agad na ipinakita ng survival skill ni Rin na masarap daw ang meat ng lizard kapag steamed. Nang marinig ito, nawala agad ang pagiging cautious ng party at pinatay nila ang lizard para gawing dinner. Habang excited silang lahat sa masarap na lizard meat dish, pinaalala ni Rin na wala siyang steamer. Para maayos ito, iminungkahi ni Vil na gumamit sila ng steam vent. Ipinaliwanag ni Xenon na maraming butas malapit sa volcano na natural na naglalabas ng steam, kaya pwede nilang gamitin ang mga iyon sa pagluluto. Nang marinig ito, na-excite si Rin na subukan ang kakaibang cooking method na ito. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap ang party ng mga steam vents malapit sa isang lake, kung saan inilagay ni Rin ang pagkain para maluto. Sa tabi nito, masayang nag-enjoy si Lulua sa isang steam bath, pero agad siyang kinuha ni Rin dahil nag-aalala siyang baka mapaso siya sa sobrang init na steam. Pagkatapos, tinanong ni Arya si Rin kung gagawa ba siya ng tartar sauce para sa steamed lizard. Nang marinig ang kanilang paboritong tartar sauce, agad na lumapit ang lahat para tingnan ang ginagawa ni Rin. Pero ipinaliwanag ni Rin na spicy mayo sauce ang ihahain niya kasama ng meat. Para kay Rin, ordinaryong sauce lang ang mayonnaise, pero namangha ang ibang party members dahil para sa kanila, isa itong napaka-premium na ingredient. Habang inihahanda ang mayo, nabanggit ni Rin na mayroon ding hot spring sa kanyang hometown, kaya pagsasamahin ng dish na ito ang flavors na nakasanayan niya at ang ingredients mula sa mundong ito. Nang matapos ang mayo sauce, excited na ang lahat para sa pagkain, pero naisip ni Rin kung gagawa rin ba siya ng sweet and sour sauce para dito. Nagmakaawa si Arya na ihain na lang agad ang meat dahil hindi na siya makapaghintay, pero nangako si Rin na sulit ang paghihintay. Pagkatapos, umalis siya para kunin ang nilulutong pagkain mula sa steamers. Binalaan siya ni Vil na huwag pumunta ng mag-isa dahil punong-puno ng monsters ang volcano, pero bago pa makabalik si Rin, biglang sumulpot ang isang dragon at isinakay siya nito pataas sa kalangitan. Agad na tumalon si Vil at mabilis na inihagis si Lulua para iligtas siya, pero masyado nang mabagal ang pusa para maabyutan ng dragon. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Rin sa isang lugar na punong-puno ng amoy ng sulfur. Nang tuluyan na siyang magkamalay, sinabi ng dragon na matagal na nitong hinihintay si Rin para maging caretaker niya, pero masyadong mabagal si Rin, kaya naubusan na ng pasensya ang dragon. Nang marinig ito, nagulat si Rin at kinakabahang naghihintay kung ano ang magiging desisyon ng napakalaking nilalang tungkol sa kanyang kapalaran. Iyon ang episode 8. Mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na part, at panoorin ang next video para malaman kung ano ang mangyayari.